Ang bulwagan ng restaurant na Ora Pro Nobis ay may natatanging samyo tuwing gabi ng Biyernes. Ito ay pinaghalong sariwang rosemary, ginintuang mantikilya, at ang amoy ng sinaunang kahoy mula sa mga biga sa kisam, mga bigang isinusumpa ni ENJ. Niusa Guimaraes na kinuha pa mula sa isang asyenda sa lalawigan ng Batangas mahigit 40 taon na ang nakalilipas. Kabisado na ni Camila Andrade ang amoy na ito. Alam niya ang bawat timpla nito, ang bawat pagbabagong nagaganap habang lumalalim ang gabi at habang umiinit ang paligid dahil sa mga kalan sa kusina. Dumating siya sa restaurant na ito 3 taon na ang nakararaan na may dalang backpack, isang sulat ng rekomendasyon na gawa sa kamay ng punong guro ng kanyang paaralan noong high school, at ang katiyakang hindi siya lalamunin ng Maynila gaya ng paglamon nito sa maraming taong galing sa probinsya na hindi alam kung saan tatapak. Alam niya kung saan tatapak. Ito ang isang bagay na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina, si ENJ, Concepcion Andrade, noong kanyang kabataan nang may paninindigang hindi matututulan, ang malaman kung saan tatapak ang pinakamahalagang bagay na maaaring matutunan ng isang tao. Kahit nasaan ka man, kahit sino pa ang nasa harap mo, gaano man kabigat ang pasan mong dala mula sa mundo. Ikaw ang pumipili kung saan ka tatapak. At dapat ay tatapak ka ng matatag. 26 na taong gulang na si Camila at nagtatrabaho bilang waitress sa Ora Pro Nobis simula nang dumating siya sa Maynila. Nakatira siya sa isang inuupahang silid sa Binondo, 40 minuto ang biyahe sa tren mula sa restaurant, at 3 gabi sa isang linggo ay pumapasok siya sa kursong abogasya sa isang kolehiyo sa sentro ng lungsod. Binabayaran niya ang matrikula mula sa natitira sa kanyang sahod matapos magpadala ng pera sa kanyang ina sa Lipa, isang maliit na lungsod sa gitnang bahagi ng Batangas kung saan nakatira pa rin si ENJ. Konsepsyon sa bahay na ilang henerasyon ng pagmamay-ari ng pamilya, ang parehong bahay na nagtiis sa lahat, kabilang na ang mga pagtatangka ng isang manhid na mundo na burahin ang lahat ng kinakatawan nito. Ang buhay ni Camila ay may tumpak na ritmo. Hindi siya nabubuhay sa gulo kahit na magmukhang ganoon para sa mga nakakakita mula sa labas. Gumigising siya ng alas 7 ng umaga, nagkakape kasama ang pandesal na siya mismo ang gumawa gamit ang resiping hindi na niya kailangang isulat dahil nakaukit na ito sa kanyang katawan ng higit pa sa alaala. Darating siya sa restaurant ng alas 10 para tumulong sa Maze and Place ng tanghalian, magtatrabaho hanggang sa pagsasara ng kusina, minsan hanggang hating gabi depende sa dami ng tao, at tuwing Martes, Huwebes, at Sabado ay nagmamadali siyang humabol sa huling biyahe ng tren para hindi mahuli sa class ng Introduction to Constitutional Law o General Theory of Process. Nakakapagod ito. Alam niyang nakakapagod ito. Ngunit may isang pagkakaiba na natutunan ni Camila noon pa man, isang pagkakaibang madalas ipagkamali o tuluyang baliwalain ng karamihan, ang pagkapagod ay hindi katumbas ng pagkatalo. Maaari kang mapagod pero nakatayo ka pa rin. Maaari mong maramdaman ang bigat ng lahat pero hindi ka susuko. Ang pagkapagod ay lumilipas. Ang pagkatalo, kapag hinayaan mong tuluyang makapasok, ay mas matagal bago lumisan. Noong partikular na Biyernes na yon ng Hulyo, puno ang bulwagan simula pa noong alas 7 ng gabi. May isang mesa para sa kaarawan malapit sa bintana, 4 na magkapareha na nagdiriwang ng may bahagyang pilit na kagalakan ng mga taong nakainom na ng sapat para makalimutan ito kinabukasan, at 2 ehekutibo na mahinang nag-uusap tungkol sa mga bagay na ayaw nilang marinig ng mga katabing mesa. Pinagsilbihan ni Camila ang lahat ng may parehong kalmado at husay, kabisado ang mga order ng hindi nagsusulat, inaunahan ang mga pangangailangan bago pa man sabihin, at muling binubuo ang ngiti sa bawat bagong mesa ng may katapatang hindi pagpapanggap, isang bagay na nararamdaman ng mga tao, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Si Pedro Moraes, ang head waiter, ay dumaan sa tabi niya bandang alas 8:30 nang may bahagyang pagtango ng pag-apruba, ang pinakamataas na papuring ipinapakita nito sa publiko. 42 taon na si Pedro, nagtatrabaho na sa mga restaurant simula noong 16 na taong gulang pa lamang siya, at itinuturing ang Ora Pro Nobis bilang pinakamagandang lugar na napasukan niya sa buong buhay propesyonal niya. Hindi dahil ito ang pinakamarangya o pinakasikat, kundi dahil tinatrato ni ENJ, niusa ang lahat ng nagtatrabaho doon bilang mga tunay na tao. Ito, sa pananaw ni Pedro, ay isang pambihirang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa anumang bituin ng mga gabay sa pagkain. Hoy, Camila, bulong niya habang dumadaan, ang Mesa 12 ay nag-order pa ng isang bot ng Malbec at nag-iwan ng hiwalay na tip para sa iyo. Sabi nila, ikaw ang pinakamagaling na waitress na nakilala nila.
Ngumiti si Camila habang inaayos ang mga kubyerto sa mesang kakabakante lang. Ihahatid ko na ang bote ngayon, sagot niya, at walang halong kayabangan sa kanyang tono, kundi isang simpleng pagtanggap ng impormasyon sa susunod niyang gagawin. Naglakad siya patungo sa bar, kinuha ang bote na inihanda na ng sommelier, at sa pagbalik niya sa mesa 12, nadaanan niya ang mesa 8. Doon ay nakaupo ang isang lalaking nasa mahigit 50 taong gulang, mag-isa. Sarado ang menu sa harap niya at may tinging dahan-dahang sinusuri ang paligid, na tila ba tinitimbang kung karapat-dapat ang lugar sa kanyang presensya. Napansin ni Camila ang relo sa kanyang pulso. Napansin ang tabas ng kanyang Amerikana. Napansin ang kanyang tindig, ang partikular na tindig ng isang taong sanay na maging sentro ng anumang espasyong inookupa niya. Hindi siya huminto. Inihain niya ang alak sa mesa 12, pinakinggan ang mga pasasalamat ng may tapat na atensyon, at bumalik sa parehong daan. Sa muling pagdaan niya sa mesa 8, tumingin ang lalaki sa kanya nang may ekspresyong agad niyang nakilala, hindi dahil sa lalaking iyon lang ito, kundi dahil isa itong ekspresyong paminsan-minsang lumilitaw sa ilang mga mukha, at palaging hudyat ng isang bagay na mangangailangan ng dagdag na pasensya at tatag mula sa kanya. Ito ang ekspresyon ng isang taong nagpasya ng mas mababa ka sa kanya bago pa man niya malaman ang pangalan mo. Huminga ng malalim at tahimik si Camila, ang uri ng paghingang hindi halata sa mukha, at lumapit sa mesa ng may kalmadong hakbang. Magandang gabi po, wika niya. Ako po si Camila at handang magsilbi sa inyo. Nakapili na po ba kayo o kailangan nyo pa ng ilang minuto para sa menu? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinignan niya si Camila mula ulo hanggang paa nang may panunuring tila ba naglilista ng bawat detalye para sa hinaharap, at pagkatapos ay tumingin sa menu nang walang pagmamadali, na tila hindi siya kinausap. Naghintay si Camila. Magaling siyang maghintay. Natutunan niyang ang paghihintay, kapag ginawa ng may katahimikan, ay may kapangyarihang hindi kailanman maaabot ng pagmamadali. Sa wakas, nagsalita siya nang hindi tumitingin kay Camila. Gusto kong malaman kung ano ang espesyal dito ngayon. At huwag mo akong bigyan ng listahang kinabisan nyo para bigkasin. Gusto kong malaman kung ano ang talagang sulit. Sumagot si Camila nang walang pag-aalinlangan. Ngayon po, ang chef ay naghanda ng lagarto, beef roll, na may palamuting farofa ng kastanhado par at sarsa ng jabuticaba, isang putaheng ginagawa lang niya kapag ang prutas ay nasa tamang hinog. Ang robalo, sibas, naman ay mula sa sertipikadong palaisdaan at may kasamang pur ng kamot at truffle oil. At para sa mga gustong mas magaan, ang salad na puso ng saging na may mangga at kasoy ay napakahusay. Gumawa ang lalaki ng tunog sa kanyang bibig na hindi naman salita, kundi tunog ng pagkadismaya. Pagkatapos ay sinabi niya, gusto ko ang robalo. Walang pure. Walang langis. Isda lang na inihaw na may limon Siciliano. At gusto kong makasiguro na tunay na limon Siciliano iyan at hindi iyong karaniwang dayap na inilalagay nyo para lokohin ang mga customer. Makakaasa po kayo, sabi ni Camila. Mayroon kaming sariwang limon Siciliano. May maiinom po ba kayo habang inihahanda ang pagkain? Tubig na walang gas. Ayaw ko ng yelo. At gusto ko ang tubig ay nasa room temperature, hindi malamig. Sige po. Lumayo siya sa mesa patungo sa kusina, at sa daan ay nasalubong niya si Pedro na tumingin sa kanya nang may bahagyang nakataas na kilay, isang kilos na sa pagitan nilang dalawa ay tila sariling wika. Sumagot siya ng isang halos hindi mapansing galaw ng labi na nagsasabing, okay lang, isa lang itong ordinaryong gabi. Ngunit may kakaiba sa lalaking yon. Hindi pa mapangalanan ni Camila kung ano yon, at ang kawalan ng pangalang ito ay nagpataas ng kanyang pakiramdam sa sumunod na oras habang patuloy siyang umiikot sa bulwagan, nagsisilbi sa ibang mesa, at mumingiti sa magkaparehang may kaarawan na nakiusap na kuhanan sila ng litrato gamit ang cellphone ng asawa. Ang Ora Pro Nobis ay isang lugar kung saan iniiwan ng karamihan ang kanilang kayabangan sa labas kasama ng kanilang mga payong. May kung anong atmosfera sa lugar na yon, sa paraan ng pagkakabuo ni NJ, niusa sa bawat detalye sa loob ng 23 taon na nagpapatanggal sa baluti na suot ng mga tao sa labas. Ang mga mesa ay gawa sa solidong kahoy, ang liwanag ay mainit at madilim, ang musika sa background ay palaging instrumental na lokal, tila kundiman o malambot na ang uri ng tunog na hindi pumupuwersa sa sinuman na sumigaw para marinig. Isa itong lugar na nag-aanyaya sa mga tao na maging makatao. Ngunit hindi lahat ng anyaya ay tinatanggap.
At may kung anong bagay sa lalaking iyon na nakaupo ng mag-isa sa mesa 8 na nagpapahiwatig na matagal na siyang nasa labas ng anumang anyaya, kaya nakalimutan na niya kung paano tumanggap nito. Hindi pa alam ni Camila ang pangalan niya. Hindi pa niya alam kung sino ito. At sa sandaling iyon, habang dala ang tray na may 2 baso ng champagne para sa mesa ng kaarawan, hindi niya sukat akalain na ang gabing nagsisimula pa lang ay ang gabing hindi makakalimutan ng sinumang naroroon sa Ora Pro Nobis sa loob ng mahabang panahon. Si NJ Niusa Guimaraes ay dumating sa Maynila noong 17 pa lamang siya, sa panahon na ang lungsod ay may paraan pa ng pagtanggap sa mga tao nang may kaunting init bago ipakita ang mga pangil nito. Galing siya sa Tayabas, sa lalawigan ng Quezon, sa panahon na ang pag-alis ang tanging opsyon na nakikita ng karamihan sa mga kabataan sa maliliit na bayan kapag tumitingin sa hinaharap. Nagtrabaho siya sa restaurant simula nang dumating siya. Una ay tagahugas ng pinggan sa isang karinderya sa Quiapo. Pagkatapos ay nagsilbi sa mga mesa sa isang bistro sa Ermita na nagsara makalipas ang ilang taon dahil bumalik ang may-ari sa Europa nang walang pasabi. Ganoon siya umakyat sa hagdanang siya mismo ang gumagawa habang umaakyat, hanggang sa edad na 40 ay nagpasya siyang dumating na ang oras. Nagbukas ang Ora Pro Nobis sa isang lumang bahay sa kalye ng Katipunan sa Quezon City, sa isang araw ng Marso na may ambon at 2 lang ang empleyado bukod sa kanya. 23 taon ang nakalipas, ang restaurant ay mayroon ng 17 empleyado, isang waiting list na umaabot ng 2 linggo tuwing weekend, at isang reputasyong hindi umaasa sa social media para mabuhay, bagamat naroon ito sa lahat ng platform. Nakadepende ito sa isang bagay, sa bawat taong lumalabas doon na nararamdamang tinrato sila ng may tunay na dignidad, hindi ang dignidad na pabalat bunga na madalas ibenta ng mga mamahaling lugar na nakabalot sa telang napkin at mga hindi kailangang arte. Noong Biyernes na yon, si NJ Niusa ay nasa maliit na silid na tinatawag niyang opisina, isang sulok sa likod ng bulwagan na may mesa, 2 folder, at isang computer na ginagamit lang niya para sa mga order sa supplier. Siya ay 62 taong gulang na at may maikling gupit na puting buhok na bumabagay sa kanyang mga pilak na hikaw na suot niya araw-araw at pagmamay-ari dati ng kanyang ina. Sinusuri niya ang mga resibo ng linggo nang kumatok si Pedro sa nakabukas na pinto. May lalaki sa mesa 8 na hindi ko nakikilala, sabi ni Pedro. Dumating na mag-isa, mesa para sa isa, walang reservation. Pinaupo siya ni Luis dahil may bakante. Tumingala si NJ Niusa mula sa mga papel. At ano ngayon? Hindi ko maipaliwanag ng maayos, NJ Niusa. May kakaiba sa kanya. Alam niyo na yon. Alam niya. Sa loob ng 23 taon, nakabuo siya ng isang uri ng pakiramdam para sa ilang uri ng sitwasyon na tinatawag ni na Pedro na instinct, ngunit mas gusto niyang tawaging naipong atensyon. Kapag nagbigay ka ng tunay na atensyon sa mga bagay sa loob ng mahabang panahon, magsisimula kang makakita ng mga pattern na hindi nakikita ng iba. Hindi ito mahika. Ito ay matyagang pagmamasid lang. Sino ang nagsisilbi sa kanya? Si Camila. Tumango ng bahagya si NJ Niusa. Kung ganoon, ayos lang. Bantayan mo lang pero hayaan mo siyang magtrabaho. Lumabas si Pedro at naiwan siyang nakatingin sa kawalan ng ilang segundo bago bumalik sa mga resibo. May isang partikular na tiwala siyang ibinibigay kay Camila na iba sa tiwalang ibinibigay niya sa ibang empleyado, hindi dahil mas masama ang iba, kundi dahil mayroon si Camila na mahirap hanapin at hindi maituturo, mayroon siyang ugat. Ang uri ng panloob na katatagan na nagmumula sa isang taong natuto noon pa man na ang mga panlabas na sitwasyon ay pansamantala lang, nayayanigin ka ng mundo paminsan-minsan ng malakas, at ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ito, kundi kung paano ka nakatayo kapag nangyari na ito. Napansin ito ni NJ Niusa sa unang linggo pa lang ni Camila sa restaurant. Isang mesa ng 4 na lalaking nasa middle age ang nagsimulang magbiro nang may double meaning sa kanya nang may nakakahiya at natural na paraan. Tila kumbinsido silang pinapayagan sila ng paligid na gawin yon. Sinagot ni Camila ang bawat banat ng may galang na hindi matitibag at walang halong pambobola, hanggang sa sumuko ang 4 nang hindi alam kung kailan o paano nila nawala ang kanilang kayabangan. Nakita ni NJ Niusa ang lahat mula sa pintuan ng kusina at doon niya napagpasyahan na si Camila ay isang pambihirang uri ng empleyado. Nang sumunod na linggo, ipinatawag niya ang dalaga sa opisina at direktang tinanong, "Nag-aaral ka ba?" "Laupo," sagot ni Camila. 3 gabi sa isang linggo. "Bakit?"
Nag-isip muna si Camila bago sumagot, at ang pagtigil na ito bago magsalita ang isa sa mga bagay na pinakarespetado ni Yenji, Nyusa sa kanya. Dahil kailangan ko pong maintindihan kung paano gumagana ang mga batas, para maintindihan ko kung paano gumagana ang mundo. At dahil palaging sinasabi ng nanay ko na ang kaalaman ang tanging bagay na hindi kayang kunin ng sinuman sayo kapag nasa iyo na ito. Natahimik sandali si Yenji, Nyusa at pagkatapos ay sinabi lang, ayusin mo ang schedule mo sa kung ano ang kailangan mo. Magkakaintindihan tayo. Ang usapang iyon ay nangyari 2 taon na ang nakalilipas, at simula noon ay mayroon ng tahimik na pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa na hindi nangangailangan ng madalas na salita para manatili. Alam ni Camila na maaari siyang umasa kay Yenji, Nyusa. Alam ni Yenji, Nyusa na hindi siya kailanman bibigyan ni Camila. Sa labas ng opisina, patuloy ang ritmo ng Biyernes sa bulwagan. Ang mesa ng kaarawan ay nag-order ng espesyal na panghimagas, isang bolo de rolo na gawa ni Chef Henrique gamit ang bayabas na galing pa sa Davao na natuklasan niya sa isang bakasyon at tiniyak niyang may regular na supply. Ang 2 mesa ng mga ehekutibo ay patuloy sa kanilang bulungan tungkol sa negosyo, at ang mesa 8 ay tahimik, ang lalaking may perpektong Amerikana ay nakasandal sa upuan na may baso ng tubig na walang yelo sa harap niya. Ang tingin ay umiikot sa bulwagan ng may patuloy at malamig na pagsusuri na tila hindi niya kayang patayin. Papunta na si Camila sa mesa 8 dala ang robalo nang tawagin siya ni Henrique sa bintana ng kusina ng may apurahang senyas. Sandali, bulong ng chef. Nakalimutan kong kumpirmahin, hiningi ba niyang walang pur at walang langis? Wala po pareho, kumpirma niya. Gumawa ng bahagyang muso si Henrique, ang muso ng isang taong nakakakita ng humihingi ng putaheng binuo para isilbi sa partikular na paraan at ipinapatanggal ang mismong mga bahaging bumubuo sa karanasan nito. Ngunit wala siyang sinabi. Ang customer ang nagpapasya. Iyon ang panuntunan. Dinala ni Camila ang pagkain sa mesa 8 at inilapag ito ng may dating katumpakan, walang ingay, walang pagmamadali. Ang isda po ay nasa luto na hiningi niyo, wika niya. Inihaw na may sariwang limon Siciliano. May kailangan pa po ba kayo sa ngayon? Tinignan ng lalaki ang pagkain ng ilang segundo bago sumagot. Pagkatapos ay kinuha niya ang tinidor at kutsilyo, humiwa ng maliit na piraso ng isda, isinubo at dahan-dahang minuya. Naghintay si Camila. Natutunan niyang hindi propesyonal ang umalis sa mesa bago masigurong nasiyahan ang customer sa inihain. Matapos lumunok, sinabi niya nang hindi tumitingin sa dalaga, pwede na. Iyon na ang pinakamataas na papuring handa niyang ibigay. Sabi lang ni Camila, ikinagagalak ko po, at lumayo para patuloy na pagsilbihan ang iba pang bahagi ng bulwagan. Ngunit sa sumunod na kalahating oras, napansin niya ang ilang bagay na itinala niya sa kanyang tahimik na atensyon. Tinawag ng lalaki ang isa pang waiter, ang batang si Luis na 22 taong gulang at 6 na buwan pa lang sa restaurant, at humingi ng dagdag na tubig sa paraang hindi pakiusap, kundi isang utos na ibinigay ng may kawalang bahala ng isang taong sanay na ang mga utos ay sinusunod ng hindi nangangailangan ng anumang galang. Dinala ni Luis ang tubig at hindi nagpasalamat ang lalaki, tumingin lang siya sa baso na tila ba ang pagsisilbi ay isang obligasyong kasing natural ng grabidad. Napansin din niya na 4 na beses nitong tiningnan ang cellphone sa loob ng 10 minuto, hindi sa kaba ng isang taong may hinihintay na mahalagang balita, kundi sa paraan ng isang taong sinisigurong ang mundo ay patuloy na gumagalaw ayon sa kanyang mga desisyon. At mayroong tensyon sa kanyang mga balikat na naroon na simula nang pumasok siya, isang paninigas na hindi lang pisikal, kundi paninigas ng isang taong hindi kayang mag-relax dahil ang pag-relax ay nangangahulugan ng pagbaba ng depensa. At ang pagbaba ng depensa, para sa ganitong uri ng lalaki, ay isang anyo ng kahinaan. Hindi naawa si Camila. Masyado siyang tapat sa sarili para paghaluin ang pagmamasid at hindi kailangang emosyon. Napansin lang niya ito. At nagpatuloy sa kanyang trabaho. 10:30, nang bahagyang kumonti na ang tao, at may mga bakanting mesa na, humingi ang lalaki ng bill, kinuha ito ni Luis at bumalik makalipas ang ilang minuto. Inaayos ni Camila ang mga kubyertos sa malapit na mesa nang makita niya ang nangyari sa gilid ng kanyang mata. Binuksan ng lalaki ang folder ng bill, tiningnan ang halaga, at pagkatapos ay tinawag si Luis sa pamamagitan ng pagpitik ng mga daliri. Sa pamamagitan ng pagpitik ng mga daliri, tila ba ang bata ay isang asong sinanay. Huminto si Camila sa isang saglit na walang nakapansin kundi siya lang. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng mga kubyertos ng may dating kalmado.
Ngunit sa loob niya, nang napakatahimik, may isang atensyong ganap na nagliyab. At mayroon siyang matatag at malinaw na pakiramdam na ang lalaking iyon ay hindi pa tinatapos ang kanyang gabi sa restaurant na ito. Nagsisimula pa lang siya. Ang buong pangalan niya ay Rodrigo Alves Cavalcante, at may hindi kakaunting bilang ng mga tao sa Maynila na kapag narinig ang pangalang iyon ay bahagyang nagbabago ang tindig. Hindi ito sadyang reaksyon. Ito ang uri ng reaksyon na natututunan ng katawan kapag ang isang asosasyon ay paulit-ulit na nararanasan. Ang pangalang Cavalcante ay dumarating na may dalang enerhiyang kinikilala ng mga tao sa korporadong mundo ng Makati at bago pa man nila maproseso ang kahulugan nito. 54 na taong gulang na si Rodrigo at pinamumunuan ang Grupo Cavalcante, isang kumpanya ng real estate na may operasyon sa 6 na probinsya sa Pilipinas na nagsimula bilang isang medium-sized na construction firm sa Cainta. Rizal 30 taon na ang nakalipas at lumaki sa paraang inilalarawan mismo ni Rodrigo, sa mga bihirang panayam na ibinibigay niya bilang resulta ng estratehikong pananaw, pagtanggap sa kalkuladong panganib, at ganap na pagtanggi na tanggapin ang mga limitasyong nakikita ng iba. Isang magandang linyang pinag-aralan. Maganda itong pakinggan sa anumang mikropono. Ang mas kumpletong bersyon ng kwento, ang hindi lumalabas sa mga panayam na iyon, ay mas masalimuot at hindi gaanong maganda. Lumaki ang Grupo Cavalcante dahil sa estratehikong pananaw, pero dahil din natutunan ni Rodrigo ng maaga na ang mga proseso ay maaaring pabilisin kapag alam mo kung saang pinto kakatok at gaano kalakas ang kakatok mo roon. Na ang ilang negosasyon ay napapadali sa pamamagitan ng halagang idineposito sa tamang account sa tamang oras. Na ang pagkakaiba ng isang mamahaling lupa at isang ordinaryong lupa ay madalas na usapin ng impormasyong nakuha bago pa man ito malaman ng publiko. Hindi niya ito iniisip bilang pandaraya. Iniisip niya ito bilang isang uri ng kakayahan, ang kakayahan ng isang taong nakakaunawa na ang laro ay may opisyal na panuntunan at may totoong panuntunan, at ang mga nananalo ay ang mga nakakaalam sa huli bago pa sila maparalisa ng una. Noong Biyernes na yon, ginugol ni Rodrigo ang buong araw sa head office ng kumpanya. Isang gusaling gawa sa salamin at aluminyo sa Makati na siya mismo ang nagpagawa 10 taon na ang nakalipas na may determinasyong ang bawat detalye ng arkitektura ay magsasabi ng gusto niyang iparating, kapangyarihan, katatagan, at isang modernidad na hindi kailangang humingi ng paumanhin sa anuman. Alas 9 ng umaga ay pinamunuan niya ang isang board meeting kung saan ipinakita niya ang mga resulta ng second quarter nang may kalamigan ng isang taong tumatalakay sa mga numerong para sa kanya ay puro abstraction lang, malayo sa mga buhay na kinakatawan o hindi kinakatawan ng mga numerong iyon sa ibang lugar. Alas 11, hinarap niya ang isang foreign investor na galing pang Singapore na interesado sa isang real estate project sa Tagaytay, at pinamunuan ni Rodrigo ang pulong sa Tagalog ng may matalas na kalinawan, nang hindi nagbabago ng tono dahil lang sa galing sa labas ang bisita. Alas 2 ng hapon, niresolba niya sa telepono ang alitan ng 2 regional superintendent sa pamamagitan ng isang unilateral na desisyon na nag-iwan sa 2 panig na hindi masaya pero tahimik na siyang eksaktong resultang gusto niya. Dahil sa kanyang pananaw, ang pagiging neutral ng isang pinuno ay hindi isang bertud, kundi isang kahinaang nagbabalat kayong pagiging patas. Alas 6 ng gabi, nang magsilisan na ang huling mga assistant, naiwan si Rodrigo nang mag-isa sa kanyang opisina sa ika-12 palapag. Ang lungsod ay nakalatag sa panoramic na bintana ng may kawalang bahalang katangian ng Maynila sa takip silim, isang lawak ng semento, at ilaw na hindi pagmamay-ari ng sinuman at pagmamay-ari ng lahat ng sabay-sabay. Tinignan niya ito ng ilang minuto habang ang mga kamay ay nasa bulsa. May pulong sa susunod na linggo kasama ang Board of Directors para pag-usapan ang pagpapalawak sa Visayas, at alam na niya na 2 sa mga direktor ang magtatanong sa bilis ng proseso. Alam na rin niya kung paano sasagutin ang bawat pagtutol. May ugali siyang buuin ang mga usapan sa kanyang isip bago pa man mangyari ang mga ito. Inaunahan ang bawat kilos ng kabilang panig gaya ng isang manlalaro ng chess na nakakakita ng 3 galaw sa hinaharap at nagpaplano ng sagot bago pa man itaas ng kalaban ang piyesa. Ang ugaling ito ay nagsilbing mabuti sa kanya sa loob ng 30 taon sa negosyo. Ang problema ay kumalat na ang ugaling iyon lampas sa mga meeting room at negosyo. Sinakop na nito ang mga personal na usapan, ang mga hapunan, ang maliliit na interaksyon sa araw-araw. Tinatrato ni Rodrigo Cavalcante ang bawat interaksyon sa tao bilang isang negosasyon ng kapangyarihan,
At ang paraang ito ng pagtingin sa mundo ay humubog sa kanya ng isang ekspresyon ng permanenteng pagbabantay na binibigyang kahulugan ng mga tao bilang kayabangan, pero sa katunayan ay mas malungkot pa sa kayabangan. Ito ay kalungkutang nagbabalat kayong otoridad. Mayroon siyang 2 anak na nasa 8 gulang na nakatira sa ibang bansa, isa sa Singapore at isa sa Canada, na nakakausap niya sa video call sa mga mahahalagang petsa nang may pagkapuntual ng isang taong tumutupad sa isang propesyonal na obligasyon. Mayroon siyang dating asawa na nakipagdiborsyo sa kanya, 16 na taon na ang nakalipas nang may katahimikang mas nakakalito sa kanya kaysa sa anumang alitan. Sa pagdinig ng kaso, nang tanungin ng hukom ang abogado nito tungkol sa mga dahilan ng pagtatapos ng kasal, ang sagot ay 3 salita, kronikong kawalan ng pagmamahal. Naupo si Rodrigo kasama ang 3 salitang iyon sa loob ng kanyang dibdib ng ilang araw nang hindi alam kung ano ang gagawin sa mga ito, at pagkatapos ay inilagay ang susunod na pulong sa kanyang agenda at nagpatuloy. 7:30 ng gabing iyon, nasa kotse siya kasama ang kanyang driver na si Gilberto, nang ma-realize niyang wala siyang partikular na pupuntahan bukod sa ayaw pa niyang umuwi sa kanyang apartment. Ang apartment ay isang triplex sa Forbes Park na idinisenyo ng isang sikat na interior designer, at napakaganda, at napakatahimik, 2 pang-uri na napansin ni Rodrigo kamakailan na madalas magkasama para sa kanyang kaginhawaan. "Dalhin mo ako sa katipunan," sabi niya kay Gilberto. May restaurant doon na inirekomenda ng isang kliyente noong nakaraang buwan. Ora pro nobis. Walang ibang sagot si Gilberto kundi opo, sir, na palaging pareho anuman ang sabihin, at ang kotse ay pumasok sa daloy ng lungsod. Sa daan, tumingin si Rodrigo sa kanyang cellphone at nakita ang 3 mensaheng hindi niya sinagot. May isa mula sa isang assessor tungkol sa isang press conference na pumayag siyang ibigay sa susunod na linggo tungkol sa bagong proyekto sa Alabang. Pangalawa mula sa kanyang personal na abogado tungkol sa isang administrative case na kasalukuyang gumagalaw at tinitiyak ng abogado na kontrolado ito. At pangatlo mula sa isang numerong hindi niya agad nakilala hanggang sa mabasa ang pangalang nakasave sa agenda, Marcus Vinicius Borges. Ang pangalan ay nagdulot sa kanya ng reaksyong hindi niya ipinakita sa labas, pero totoo, isang mabilis na paninikip sa sikmura. Ang uri ng reaksyong ginagawa ng katawan kapag ang isang alaalang pinili mong itago ng malayo ay lumalapit ng walang babala. Si Marcus Vinicius Borges ang pangulo ng isang samahan ng mga maliliit na magsasaka sa lalawigan ng Batangas. Nalaman ni Rodrigo ang pangalan ng lalaki, halos 15 taon na ang nakalipas, sa isang kontekstong ayaw niyang balikan ng madalas. Ang mensahe ay nagsasabing, Rodrigo, kailangan nating mag-usap tungkol sa sitwasyon ng mga pamilya sa Lipa. Apurahan ito. Ibinulsa ni Rodrigo ang cellphone nang hindi sumasagot. Lipa. Ang pangalan ng lungsod ay nagdulot sa kanya ng pangalawang reaksyon, mas malalim at mas mahirap uriin kaysa sa una. Tumingin siya sa bintana ng kotse sa mga ilaw ng lungsod na dumadaan at ginawa ang bagay na pinag-aralan niyang gawin sa loob ng maraming taon. Itinulak ang paksa sa pinakailalim. Isinara ang drawer sa isip at ibinalik ang atensyon sa board meeting sa susunod na linggo. Nang huminto ang kotse sa harap ng Ora Pro Nobis, lumabas si Rodrigo nang hindi hinihintay na buksan ni Gilberto ang pinto, na siyang palagi niyang ginagawa. At pumasok sa restaurant nang may tindig ng isang taong dumarating sa anumang lugar na tila ba ang lugar ay sadyang ginawa para tanggapin siya. Ang receptionist sa pinto, ang dalagang si Fernanda, ay ngumiti at nagtanong kung may reservation. Wala, sabi ni Rodrigo. Pero gusto ko ng mesa. May bakante. Mesa 8, maganda ang pwesto sa bulwagan. Pinaupo siya ni Fernanda ng may husay at galang. Naupo si Rodrigo, kinuha ang menu at agad itong isinara, dahil hindi siya ang uri ng taong kailangang pag-aralan ang menu ng matagal. Siya ang uri na mas gustong subukin ang iba bago magpasya kung ano ang gusto niya. At doon lumapit si Camila Andrade sa unang pagkakataon. Sinuri niya si Camila sa unang tingin sa paraang sinusuri niya ang anumang bagay na pumapasok sa kanyang atensyon. Mabilis, sistematiko, dumarating sa isang konklusyong para sa kanya ay pansamantala lang pero sa katunayan ay bihirang balikan. Ang nakita niya ay isang dalagang kayumanggi, katamtaman ang taas, may malinis na uniforme, at may tinging itinala niya bilang tingin ng isang taong sanay na maliitin at natutunang huwag itong pansinin. Ang pangalawang bahaging ito ay hindi niya mapangalanan ng sadya, pero itinala niya ito sa kung saan sa ilalim ng kanyang isip. Hiningi ni Camila ang kanyang order ng mahusay. Sumagot siya ng may minimum na salita.
Lumayo si Camila nang hindi nagpapakita ng anumang senyales na ang interaksyong ito ay kakaiba sa ordinaryo. At habang naghihintay ng isda, si Rodrigo Cavalcante ay nakatingin sa bulwagan at naramdaman, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, na may isang bagay sa lugar na iyon na hindi niya kayang kontrolin o unahan. Isang maliit na pakiramdam. Halos hindi mapansin. Pero naroon ito. Nang sumunod na Lunes, ang pangalang Rodrigo Cavalcante ay lumitaw sa reservation system ng Ora Pro Nobis sa unang pagkakataon. Ang reservation ay ginawa ng isang assistant na tumawag ng alas 10 ng umaga at humingi ng mesa para sa isa sa Biyernes ng alas 8:30 at idinagdag, sa tonong tila kaswal pero may dalang bigat, na nais ni Enye. Cavalcante ang mesang malayo sa sentro ng bulwagan, walang malapit na hangin at may sapat na liwanag para sa pagbabasa ng mga dokumento kung kinakailangan. Itinala ni Fernanda ang lahat ng may profesionalismo at ipinasa ang impormasyon kay Pedro na nagbanggit naman ito kay Enje, Niusa sa briefing ng hapon. Nakinig si Enje, Niusa, nagtala sa kanyang notebook na ginagamit para sa mga partikular na detalye ng mga suking customer at walang sinabi kundi, kumpirmado ang reservation. Si Pedro naman ay hindi nakatiis na hindi magsaliksik ng mabilis. Sa pagitan ng tanghalian at paghahanda para sa hapunan, tinipan niya ang pangalan sa cellphone ng may kuryosidad. Ang lumabas sa screen ay sapat na para mapatitig siya ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang Rodrigo Cavalcante ay pangalang lumilitaw sa mga balita ng negosyo sa loob ng maraming dekada, na ugnay sa mga halagang may maraming zero at sa mga proyektong bumabago sa mukha ng mga buong barangay. May isang panayam sa isang business magazine 2 taon na ang nakalipas kung saan nagsasalita siya tungkol sa sustainable growth nang may husay na makikilala ng sinumang makaranasang mamamahayag bilang pananalita ng isang taong sadyang sinanay na sabihin ang tamang bagay sa tamang tono nang hindi naglalabas ng anumang impormasyong hindi kalkulado. Mayroon ding mga kamakailang pagbanggit sa mga katanungan mula sa ombudsman tungkol sa mga proseso ng land titling sa ilang bahagi ng Batangas at Laguna. Kasama ang mga standard na paliwanag mula sa mga law firm na gumagawa ng ganoong klaseng lengguwahe na maraming sinasabi pero walang nilalaman. Ibinulsa ni Pedro ang cellphone nang hindi nagbabanggit sa kahit kanino. Wala pang dapat banggitin. Isa lang siyang customer na babalik sa Biyernes. Ang hindi alam ni Pedro ay noong Lunes ding iyon, sa isang meeting room sa ika-12 palapag ng gusali ng Grupo Cavalcante sa Makati, ang mensahe ni Marcus Vinicius Borges ay pinag-uusapan sa pagitan ni Rodrigo at ng kanyang legal assessor. Ang lalaking si Fabio Leite na may bahagyang nakakupot na tindig ng isang taong maraming oras na nakayuko sa mga papel at may kakayahang tukuyin kung saan maaaring lumaki ang isang problema bago pa man ito lumala. Ang sitwasyon sa Lipa ay muling lumitaw dahil sa isang kasong gumagalaw sa isang hukuman sa Batangas City. 15 taon na ang nakalipas, ang Grupo Cavalcante ay bumili ng isang malawak na lupang agrikultural sa paligid ng Lipa para sa isang mining project na kalaunan ay nagbago ng format at naging isang logistics complex. Ang proseso ng pagbili ay kinasangkutan ng serye ng mga negosasyon sa mga maliliit na may-ari ng lupa at ang pagpapaalis sa mga pamilya na sa opisyal na dokumentasyon ay inilarawan bilang voluntaryo at may kaukulang bayad. Ang bersyon ng mga pamilyang nanirahan sa mga lupang iyon ay sapat na kakaiba mula sa opisyal na dokumento para ang isang piskal ay magpasya. 15 taon ang nakalipas. Nasulit na tingnan ng mas malapit ang mga orihinal na kontrata at ang mga record ng pagbabayad. Si Marcus Vinicius Borges ang tagapagsalita ng mga pamilyang ito. At ang mensaheng ipinadala niya kay Rodrigo noong nakaraang Biyernes ay hindi ang una. Ito na ang pang-4 o pang-5 sa loob ng nakaraang ilang buwan. Binaliwala ni Rodrigo ang mga nauna nang may katiyakan ng isang taong naniniwalang ang mga problemang hindi binibigyang pansin ay kalaunang nawawala. Pero niliwanag ni Fabio noong Lunes na ang katiyakang iyon ay nagsisimula ng subukin ng realidad. Umuusad ang kaso, sabi ni Fabio nang may kalmadong paraan na ginagamit niya kapag may balitang alam niyang ayaw marinig ng kliyente. Humingi ang piskal ng akses sa mga orihinal na kontrata noong 2000 at siyam. Kailangan nating sumagot sa loob ng 30 araw. Natahimik sandali si Rodrigo. Pagkatapos ay sinabi niya, aling mga kontrata partikular. Ang mga cessation of possession sa 47 pamilya ng Creek of Stones. May iba't ibang uri ng katahimikan para sa bawat uri ng mahirap na sitwasyon. Ang katahimikan ni Rodrigo sa sandaling iyon ay hindi katahimikan ng isang taong nagpoproseso ng bagong impormasyon.
Ito ay katahimikan ng isang taong tinitimbang kung gaano karami sa lumang impormasyon ang ligtas na hayaang lumitaw sa ibabaw. Ayusin mo iyan, sabi ni Rodrigo pagkaraan ng ilang sandali. Kailangang maresolba iyan bago ang board meeting. Tumango si Fabio nang may ekspresyon ng isang taong tumatanggap ng instruksyong iyon bilang profesional pero pinapasan ito bilang personal na bigat. Natutunan niya sa loob ng maraming taon na paghiwalayin ang dalawa, bagamat lalong nagiging mahirap habang lumilipas ang panahon. Lumabas si Rodrigo sa pulong at pumunta sa hallway kung saan may ibang tanawin mula sa bintana, masagilid, patungo sa loob ng barangay. Nanatili siya doon ng ilang minuto nang mag-isa habang ang mga kamay ay magkahawak sa likod. Creek of Stones. 47 pamilya. Lipa. May isang mukhang bihirang pumunta sa kanya, pero sa sandaling iyon ay lumitaw ng may higit na linaw kaysa sa dati. Isang babaeng nasa middle age na may madidilim na mata at matatag na ekspresyon na tumangging pirmahan ang mga papel ng pagpapasuko sa loob ng mahigit 6 na buwan, na sumulat ng mga liham sa mga ahensya ng gobyerno na hindi sumagot sa bilis na inaasahan niya, at sa wakas ay pumirma hindi dahil nagbago ang kanyang isip, kundi dahil ang mga sitwasyon sa paligid niya ay sistematikong binago hanggang sa ang paglaban ay hindi na naging praktikal na opsyon. Ang babae ay nagngangalang Concepcion. Apelyidong Andrade. Mayroon siyang maliit na anak na babae na nakaupo sa hagdan ng bahay habang nagaganap ang mga pulong na iyon kasama ang mga abogado ng kumpanya, nakatingin sa lahat gamit ang mga matang walang pinalalampas. Itinulak ni Rodrigo ang isiping iyon. Pabalik sa pinanggalingan nito. 15 taon na ang nakalipas. Ang mga proseso ay may sariling ritmo at alam ni Fabio ang gagawin. Iyon lang iyon. Noong Biyernes, nang huminto muli ang kanyang kotse sa harap ng Ora Pro Nobis, ang pangalang Andrade ay nakatago sa isang napakaligtas na distansya mula sa ibabaw ng kamalayan ni Rodrigo Cavalcante. Pumasok siya sa restaurant nang may kumpirmadong reservation, pinaupo sa mesang hiningi niya, sa gilid at bahagyang malayo sa sentro ng bulwagan, at tiningnan ang paligid ng may dating patuloy na pagsusuri. Sa pagkakataong ito ay mas maraming tao kaysa noong nakaraang linggo. May isang pamilya ng 5 tao sa isang malaking mesa malapit sa bintana, isang grupo ng mga batang propesyonal na nagdiriwang ng isang bagay na maingay pero katanggap-tanggap pa, at ilang mesa para sa dalawa na nasa iba't ibang yugto ng relasyon na itinala niya ng mabilis. Si Pedro ang unang lumapit sa kanya para kumpirmahin ang mga order ng tubig at ibigay ang pagbati ng may propesyonal na hospitalidad. Sinagot siya ni Rodrigo ng mga maikling salita. At pagkatapos ay lumitaw si Camila. Galing siya sa ibang mesa, dala ang isang tray na nakataas ng may kagaanan at seguridad, nang harangin siya ni Pedro ng palihim at ituro ang mesang itinalaga para sa kanya sa gabing iyon. Tumingin si Camila sa direksyon ng mesa 8, agad nakilala ang lalaki, at hindi hinayaang ang anumang pagkilala, sa tao man o sa alaalang binuo niya noong nakaraang linggo tungkol sa kung paano nito tinrato ang batang si Luis, ay lumitaw sa kanyang mukha. Inilapag niya ang tray sa side table, inayos ang mga kubyertos na ihahatid niya, at naglakad patungo sa mesa ng may dating hakbang. Magandang gabi po, Yirnie, Cavalcante, wika niya ng may natural na galang. Maligayang pagbabalik sa Ora Pro Nobis. Ako po si Camila at sa gabing ito ay ako ang magsisilbi sa inyo. Tumingala si Rodrigo sa kanya nang may ekspresyong may dalang tanong na hindi niya binigkas, paano mo nalaman ang pangalan ko? Naintindihan ni Camila ang tanong kahit hindi ito binanggit. Mayroon po kaming reservation nyo, paliwanag niya ng simple. Gusto nyo po bang magsimula sa tubig mineral o may gusto po kayong inumin para sa gabing ito? Tiningnan niya si Camila ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay sinabi niya, tubig na walang gas. At gusto kong makita ang menu. Siyempre po. Ihahatid ko na agad. Lumayo siya at nanatiling nakatingin si Rodrigo sa pwestong inalisan ni Camila sa loob ng maikling sandali. May isang bagay sa paraan niya, sa katahimikang iyon na hindi naman kalamigan, sa husay na hindi naman pagkaalipin, na nagdulot sa kanya ng bahagyang pagkairita na walang malinaw na dahilan. Tila ba kapag nasa isang lugar ka na pamilyar pero hindi mo maalala kung nasaan ka na dati? Ipinilig niya ang kanyang ulo at kinuha ang cellphone para tingnan ang mga huling email bago tuluyang magsimula ang gabi. Ang pangatlong beses na lumitaw si Rodrigo Cavalcante sa Ora Pro Nobis ay noong Huwebes, walang reservation, 7:30 ng gabi.
Umulan ng malakas sa Maynila sa buong hapon, ang uri ng ulan na mabigat at mapilit na ibinubuhos ng lungsod sa sarili nito na tila ba kailangan ng paliguan na hindi kayang sipsipin ng semento. At pumasok siyang basang-basa hanggang siko na may masamang timpla ng loob dahil sa ulan at sa traffic na nagpoble sa oras ng biyahe na dapat ay 20 minutos lang pero naging 1 oras at 10 minuto. Sinuri ni Fernanda ang mga bakanting mesa at pinaupo siya sa parehong pwesto sa gilid na hiningi niya noong pangalawang beses. At sa pagkakataong ito ay si Camila ang lumitaw bago pa man niya mabuksan ang menu. Magandang gabi po, Yenye Cavalcante. Mahirap po ang biyahe dahil sa traffic. Hindi niya sinagot ang obserbasyon. Sinabi lang niya, gusto ko ang lagarto na nasa menu noong nakaraang linggo. Iyong may palaman. Tumigil sandali si Camila. Paumanhin po pero wala po kaming lagarto ngayon, sir. Isa po itong putahe na inihahanda lang ni Chef Henrique kapag mayroon siyang jabuticaba sa tamang timpla at mayong linggo ay dumating ang prutas na hindi pasok sa pamantayan. Pero mayroon kaming inihaw na hamon na may farofa ng mais at dalandan na inihanda ng chef ngayon at napakahusay nito. Bahagyang kumunot ang mukha ni Rodrigo. Pumunta ako rito para sa partikular na putaheng iyon. Naiintindihan ko po, sabi ni Camila. Paumanhin po at hindi ito available ngayon. Kung gusto niyo po, maaari kong ilarawan ang iba pang mga pangunahing opsyon para sa gabing ito para makapili kayo ng magugustuhan niyo rin. Ang paumanhing ipinahayag niya ay tapat, hindi ang kinabisang linya na ginagamit ng maraming waiter bilang panangga sa mga reklamo. Mayroon itong tono ng isang taong kumikilala na ang isang inaasahan ay hindi natugunan at nagmamalasakit tungkol doon, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ang pagmamalasakit sa mga tao ay isang desisyong pinapanibago sa bawat interaksyon. Hindi ito sadya na kinilala ni Rodrigo, pero nakarating ito sa kanya sa kung anong paraan, dahil ang pagkunot ng kanyang mukha ay hindi nauwi sa pagtatalo na tila posible noong una. Ilarawan mo ang hamon, sabi niya nang may bahagyang kayabangan ng isang taong nagbibigay ng pabor. Inilarawan ito ni Camila. Ibinabad ni Chef Henrique ang hamon sa loob ng 18 oras sa timpla ng dalandan, black garlic, at sariwang thyme. Inihaw sa mababang temperatura sa loob ng 6 na oras at isinisilbing hiniwa ng may bahagyang malutong na balat at malambot na laman. Ang farofa ng mais ay may tostadong kasoy, usok na taba mula sa isang artisano sa Laguna at sariwang parsley. Kasama rin ito ang sarsa mula sa mismong pinagbabaran. Habang naglalarawan siya, pinagmamasdan siya ni Rodrigo ng may atensyong hindi para sa pakikinig tungkol sa pagkain. Ito ay atensyon ng isang taong sinusubukang tukuyin kung saan nagmumula ang isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Orderin ko ang hamon, sabi niya sa wakas. Gusto ko mas malutong ang balat. At ang sarsa ay ihiwalay. Sige po. May mainom po ba kayo? Para sa hamon, iminumungkahi ng sommelier ang aming Cabernet Sauvignon mula sa Benguet na may asim na nagbabalanse sa taba ng karne. Lokal na alak. Naniniwala po ang aming sommelier na ang mga alak mula sa Benguet sa mga nakaraang taon ay umabot na sa antas na ikinagugulat ng marami, sabi ni Camila nang walang anumang pagtatanggol sa sarili. Pero kung gusto niyo po ng imported, mayroon din kaming magagandang opsyon. Depende po sa inyo. Nanatili siyang nakatingin kay Camila na tila sinusubok ang isang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya, dalhin mo ang mula sa Benguet. Itinala ni Camila sa isip, nagpasalamat at lumayo. Sa kusina, nang ipasa niya ang order kay Henrique, itinaas ng chef ang isang kilay. Bumalik ang lalaking naka-Amerikana. Pangatlong beses na po, kumpirma niya. Tumango si Henrique nang may karunungang nakuha sa maraming taon ng pagmamasid sa ugali ng mga tao habang kumakain. Ang mga restaurant ay naglalantad ng maraming bagay tungkol sa kung sino ang mga tao. Naniniwala rito si Henrique nang may paninindigang maaari niyang ipaglaban ng ilang oras kung may magtatanong. Ang paraan ng pagtrato ng isang tao sa mga nagsisilbi ng pagkain ay mas maraming sinasabi tungkol sa kanyang karakter kaysa sa anumang panayam. Nang bumalik si Camila dala ang alak at naghintay habang ginagawa ng sommelier na si George ang ritual ng pagtikim, uminom si Rodrigo ng unang lagok at sinabi, ayos lang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Camila at sinabi, sa tonong kaswal na malupit sa paraan ng ilang uri ng tanong, taga-probinsya ka, di ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Camila. Taga-Batangas po ako, simpleng sagot niya. Akala ko nga. May paraan ka ng pagsasalita. Hindi niya sinagot iyon.
Nagtanong lang siya, may kailangan pa po ba kayo bago dumating ang pagkain? Ginawa ni Rodrigo ang ngiting iyon na hindi naman talaga ngiti, kundi isang paraan ng pagpapakitang nakapuntos siya. Wala. Sige na. Umalis si Camila. At habang naglalakad para pagsilbihan ang ibang mesa, huminga siya ng kontrolado at sadya. Ang uri ng paghingang nagpapanatili sa mga emosyon sa lugar kung saan dapat ang mga ito kapag hinihingi ng trabaho na panatilihin silang hiwalay sa kung ano ang nasa ibabaw. Taga Batangas siya. Isang katotohanang hindi niya itinatago sa kahit kanino. Tagalipa siya, partikular na, isang lungsod na kilala sa kape at sa katahimikan ng probinsya na itinago ni Camila sa loob niya na tila ba isang mahalagang pag-aari na wala sa malaking lungsod at hindi niya hahayaang matunaw sa kanya. Umalis siya doon sa edad na 18 na may basbas ng kanyang ina at ang katiyakang babalik siyang mas mabuti kaysa noong umalis siya. Hindi pa niya alam kung kailan ang pagbabalik na yon, pero alam niyang maayos ang kanyang ina at ang bahay ay nakatayo pa rin at may pangako sa pagitan nilang dalawa na nagsisilbing angkla sa lahat ng sandaling sinusubukan ng Maynila na kalimutan niya kung saan siya nanggaling. Dumating ang hamon makalipas ang 25 minuto at isinilbi ito ni Camila ng may dating katumpakan, ang sarsa sa maliit na lalagyan gaya ng hiningi, ang balat ay makintab at sapat na malutong, malaki ang serving. Humiwa si Rodrigo, tinikman, natahimik sandali at pagkatapos ay sinabi ng hindi tumitingin sa dalaga, mas masarap ang isda noong nakaraang linggo. Hindi nag-react si Camila sa kung anong nasa likod ng linyang iyon, na hindi naman tapat na pagsusuri sa pagkain kundi isang maliit na parusa dahil wala ang putaheng hiningi niya. Sabi lang niya, ipaparating ko po sa chef. Gusto niyo po ba ng dagdag na tinapay o anuman para sa pagkain? Dagdag na tinapay. At ang tinapay na dumating ay malamig. Sinuri ni Camila ang tinapay na dumating kasama ang pagkain. Dumating ito wala pang 3 minuto ang nakalipas at galing mismo sa oven. Hindi ito malamig. Pero hindi niya sinabi iyon. Magdadala po ako ng bagong luto, sabi niya at umalis. Sa kusina, tiningnan siya ni Henrique nang may tanong sa mga mata. Sumagot siya ng ekspresyong nagsasabing, ayos lang ang lahat. At ayos lang nga, dahil sa listahan ni Camila Andrade, ang pagiging ayos ay hindi nangangahulugang madali ang mga bagay. Nangangahulugan itong buo siya. At bunga siya. Sa sumunod na oras, bumuo si Rodrigo ng isang atmosfera sa mesa 8 sa paraang unti-unti kaya ang sinumang hindi nagbibigay ng atensyon ay maaaring hindi mapansin ang pattern. Nagreklamo siya sa temperatura ng alak. Ipinabalik ang pangalawang baso na nagsasabing may kakaiba sa lasa, isang bagay na pinakinggan ni George ang sommelier ng may ganap na galang at sinuri ng may seryosong profesionalismo bago na pagpasyahang wala namang kakaiba. Humingi ng bill ng 2 beses sa loob ng 5 minuto na tila ba nakalimutan niyang humingi na siya o tila ba gusto lang subukin ang bilis ng sagot. Pinagmasdan ni Camila ang bawat galaw na ito sa paraan ng isang batikang musikero na nagmamasid sa isang piyesang hindi pa niya natutugtog, tinutukoy ang istruktura bago magsimulang tumugtog. At ang tinutukoy niya ay isang pag-unlad. Ang mga hiwalay na reklamong iyon ay hindi totoong reklamo tungkol sa serbisyo. Ito ay mga pagsasanay. Ito ang pagbuo ng isang atmosfera na nagsisilbi sa isang layuning hindi pa nalalantad. Hindi niya alam kung ano ang darating. Pero ang pakiramdam na mayroon siya noong unang gabi, na may isang bagay pang mangyayari, ay bumalik ng may linaw na hindi maaaring baliwalain. Nang umalis siya noong Huwebes na yon, ang pakiramdam sa bulwagan ay bahagyang mabigat, ang hindi nakikitang tensyon na nililikha ng ilang mga customer sa paligid nila. Pinagmasdan ni Pedro ang restaurant na bumabalik sa normal na ritmo matapos sumara ang pinto at mahinang sinabi kay Camila, babalik siya. Alam na ito ni Camila. At mayroon pang isang bagay na alam niya, isang bagay na nabubuo sa loob niya nang may kabagalan ng isang konklusyong nangangailangan ng oras bago dumating pero kapag dumating na ay hindi na maaaring baliwalain. Wala pa sa kanya ang lahat ng piyesa. Pero ang mga piyesang mayroon siya ay nagsisimulang gumawa ng isang pattern na kinikilala niya mula sa kung saang mas malalim pa kaysa sa malay na alaala. Sa pang-4 na pagbisita tuluyang nagbago ang anyo ng lahat. Lumitaw si Rodrigo Cavalcante noong Biyernes nang may kumpirmadong reservation para sa alas 8 ng gabi. Pero dumating siya ng alas 8:40 kasama ang 2 lalaking hindi pa nakikita ni Camila dati at may itsura ng mga taong binabayaran para magmukhang mahalaga sa piling ng nag-hire sa kanila.
Ang isa ay matangkad, naka-Amerikana ng abo na may dalang leather briefcase na inilapag niya sa upuan sa tabi na tila ba isang dekorasyon. Ang isa naman ay mas matanda, may salaming manipis ang frame at may ekspresyon ng isang taong palaging may kinakalkula. Ipinakilala sila ni Rodrigo kay Fernanda sa pinto bilang mga associate, nang hindi binabanggit ang mga pangalan, at ang tatlo ay pinaupo sa isang mas malaking mesang inihanda na ng maaga. Agad na itinalaga ni Pedro si Camila sa mesang iyon, at dumating siya dala ang menu ng inumin bago pa man makapaghubad ng mga Amerikana ang tatlo. Magandang gabi po, Yenye Cavalcante. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Camila at sa gabing ito ay ako ang magsisilbi sa inyo. Hindi agad tumingin si Rodrigo sa kanya. Tinatapos niya ang isang pangungusap sa lalaking may salamin tungkol sa isang sugnay sa kontrata. Naghintay si Camila ng may dating pasensya. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi nito, nang hindi binabago ang tono ng usapang pinutol niya, magsimula ka sa pagdadala ng isang bote ng tubig na may gas at isa na wala. Menu para sa aming tatlo. Sige po, wika niya. At bilisan mo dahil may meeting pa kami ng 10:00. Ihahatid ko na po agad, Yenye Cavalcante. Umalis siya, dinala ang mga tubig at ang mga menu sa loob ng wala pang 2 minuto, at ang tatlong lalaki ay nasa gitna na ng matinding usapan nang bumalik siya. Kinuha ni Rodrigo ang menu nang hindi pinuputol ang usapan, binuklat ito ng ilang segundo at isinara ng may kilos na nagpapahiwatig na nakapili na siya pero magsasalita lang siya kapag handa na siya, hindi kapag lumapit na ang waitress. Naghintay si Camila ng tamang pagkakataon. Nang magkaroon ng natural na tigil sa usapan ng tatlo, lumapit siya at nagtanong kung maaari na silang umorder. Humarap si Rodrigo sa kanya nang may ekspresyong nakita na niya sa ibang bersyon dati. Ang ekspresyon ng isang taong kakarating lang na naabala sa isang mahalagang bagay ng isang taong itinuturing niyang hindi mahalaga. Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami? Hindi na tinag si Camila. Paumanhin po, sir. Maghihintay po ako sa sandaling mas maginhawa para sa inyo. Umatras siya ng isang hakbang mula sa mesa at nanatili sa magalang na distansya. Nagkatinginan ang matangkad na lalaki at ang lalaking may salamin. Bumalik si Rodrigo sa usapan na tila wala si Camila doon. Pagkalipas ng 3 minuto ay tinawag niya ito sa pamamagitan ng kilos ng kamay, ang parehong kilos na inilarawan simula pa noong una, ang kamay na bahagyang nakaunat. Ang mga daliri na gumagalaw ng may otoridad ng isang taong hindi humihingi ng atensyon, kundi nagpapatawag nito. Lumapit si Camila sa mesa. Ang order ay ginawa sa paraang natutunan na niyang kilalanin. Ang bawat item ay may mga pagbabagong sumusubok sa limitasyon ng kung ano ang makatuwirang hingin, hindi dahil ang mga pagbabago ay imposible, kundi dahil ang pagkakaipon ng mga ito ay lumilikha ng isang partikular na presyon. Ang matangkad na lalaki ay humingi ng beef de chorizo na rare ang luto kasama ang rustic potatoes, at gustong makasiguro na ang rare ay nangangahulugang halos hilaw pa sa gitna. Ang lalaking may salamin ay humingi ng pasta at naglista ng 4 na sangkap na ayaw niyang isama, na itinala ni Camila ng tumpak. At humingi si Rodrigo ng costo brelhado, isang isda na idinagdag sa menu noong linggong iyon, at pagkatapos ay idinagdag na gusto niyang ang kanin na arroz de coques ay isilbi ng hiwalay, hindi sa plato, at ang mga damong pampalasa ay dapat tanggalin bago isilbi dahil hindi niya matitiis ang mga nakakalat na damo sa pagkain. Itinala ni Camila ang lahat, kinumpirma ang bawat item ng may katumpakan, at pumunta sa kusina. Nakinig si Henrique sa mga order, at itinaas lang ang isang kilay nang marinig ang arroz de coques na hiwalay at walang damo, dahil ang arroz de coques na walang damo ay, sa pananaw ng kusina, isang kanin na wala ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit ito tinawag na ganoon, pero sinabi lang niya, magagawa yan. Nang dumating ang mga pagkain makalipas ang 25 minuto, isinilbi ito ni Camila sa tamang pagkakasunod-sunod, sinuri kung may kailangan pa at lumayo para hayaan ang tatlo na mag-usap. Sa loob ng 20 minuto, ang lahat ay tumakbo sa loob ng tinatawag niyang zone of possible management, ang tatlong lalaking kumakain habang nagsasalita. Siya na umiikot sa mesa para kunin ang mga bakanteng plato at dagdagan ang tubig kung kinakailangan. Pagkatapos ay humingi ng dagdag na tinapay ang lalaking may salamin. Kinuha ni Camila ang tinapay na dumating ng mainit mula sa oven, at nang ilapag niya ito sa mesa ay tumingin si Rodrigo sa tinapay, pagkatapos ay sa kanya, at sinabi sa tonong kaswal na malupit, iba ang tinapay na ito sa naunang dumating. Sinuri ni Camila ang tinapay.
Ito ay ang parehong artisano na tinapay, gawa ng panaderong si Armando na nagtatrabaho na sa Ora Pro Nobis sa loob ng 12 taon na may resiping hindi nagbago. Ang tinapay na ito ay pareho lang po ng dati, Yenye, Cavalcante, wika niya ng may dating kalmado. Kakalabas lang po sa oven. Nagtaas ng kilay si Rodrigo. Sabi ko iba ito. Hindi ko itinatanong kung pareho. Sinasabi kong iba ito. Isa itong teritoryong alam na ni Camila. Hindi ito reklamo tungkol sa tinapay. Ito ay pagsasanay ng otoridad na nagbabalat kayong reklamo tungkol sa tinapay. Ang pagkakaiba ay napakahalaga dahil ang tamang sagot sa isang tapat na reklamo ay ayusin ang problema, at ang tamang sagot sa isang pagsasanay ng otoridad ay isang mas masalimuot na usapin na kinakasangkutan ng dignidad at mga limitasyon. Naiintindihan ko po ang sinasabi nyo, sagot niya. Kung gusto niyo po, maaari po akong magdala ng pangalawang opsyon ng tinapay. Mayroon kaming pandesal na gawa sa keso mula sa Quezon. Tinignan siya ni Rodrigo ng isang sandaling bahagyang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay sinabi niya, sige, magdala ka. Pero hindi namin kakainin itong dumating. Sige po, sir. Ihahatid ko na agad. Ibinabalik niya ang tinapay sa kusina. Si Armando ang panadero, na nakarinig ng kwento mula kay Henrique, ay nakatingin sa tinapay ng may tingin ng isang taong nakakakita sa gawa niyang hinusgahan ng hindi patas, pero alam niyang hindi binabago ng husga ang kalidad ng gawa. Ginawa ko iyan gaya ng dati, sabi niya. Alam ko po, sabi ni Camila. Ipinatong niya ang kanyang kamay ng sandali sa balikat ng lalaki, isang maliit at tumpak na kilos na hindi naman pampalubag loob kundi pagkilala. Pagkatapos ay kinuha niya ang tray na may mga pandesal at bumalik. Nagpatuloy ang gabi. Natapos ng tatlo ang pagkain, humingi ng panghimagas, at ang kanilang usapan ay lalong lumakas habang lumilipas ang oras at nauubos ang alak. Hindi ito lasing na halata. Ito ay ang partikular na init ng alak na minsan ay ginagawa ang ilang mga tao na mas maging sila kaysa sa gusto nila kapag sober. Noong nagpapanghimagas na ay doon biglang tumalon ang sitwasyon. Natapon ng matangkad na lalaki ang kaunting chocolate syrup sa tablecloth habang hinihiwa ang brownie na hiningi niya, isang aksidenteng makikilala ng sinumang makatuwirang tao bilang aksidente. Napansin ito ni Camila mula sa kabilang bahagi ng bulwagan at papunta na siya sa mesa dala ang malinis na tela ng lumingon si Rodrigo at nakita siyang papalapit. Bago pa siya makarating, sinabi nito sa boses na maririnig ng mga katabing mesa, "Dito, tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo ang lagay nito." Ito ang nangyayari kapag ang serbisyo ay hindi nagbibigay atensyon. Nakarating si Camila sa mesa. Ang aksidente ay galing sa customer, hindi sa serbisyo. Malinaw ito sa sinumang nakakita. Pero hindi niya sinabi iyon. Sabi niya, papalitan ko na po ang tela, Yenye, Cavalcante. Sandali lang po. Isang usapin ng atensyon sa serbisyo, sabi muli nito, ngayon ay nakatingin na sa dalawang associate, tila ba ang pahayag ay para sa kanila. Tila ba may ilang bagay na kailangang ituro? Ang bulwagan sa paligid ay naging bahagyang mas tahimik. Hindi tuluyang tahimik pero sapat na. Itinala ng mga malapit na mesa ang tono, at mayroon sa ilang mga tono na nagpapataas ng pakiramdam ng mga tao sa paligid. Tila ba kinikilala ng instinto na may isang bagay na nagaganap at maaaring mahalagang masaksihan ito. Pinalitan ni Camila ang tela ng may husay at katumpakan. Walang anuman sa kanyang mukha na maglalantad ng anuman bukod sa ganap na profesionalismo. Pero may isang bagay sa loob niya na tumawid sa isang linya, hindi linya ng pagsabog, kundi isang mas banayad at permanenteng linya. Ang linya kung saan alam mong umabot ka na sa limitasyon ng kung ano ang maaaring pamahalaan ng tahimik at sa susunod na subukin ang limitasyong iyon, ang sagot ay magiging iba. Hindi niya alam na ang susunod na pagkakataon ay ilang minuto na lang ang layo. Hindi niya alam na maya-maya lang ay ang buong bulwagan ay hindi gagalaw. At hindi niya alam, hindi pa niya ganap na alam, kung bakit may isang bagay sa lalaking iyon na kinikilala niya sa paraang higit pa sa 4 na pagbisita sa isang restaurant. Mayroon sa Ora Pro Nobis, noong partikular na gabing iyon, isang mesang palaging tinatawag ni Pedro na mesa ng mga taga-masid. Ito ang Mesa 16, nasa gitna ng bulwagan, na inuokupa ng isang mag-asawang nasa mahigit 50 taon na nakumakain sa restaurant sa loob ng halos 12 taon nang may regularidad na itinuturing ni Yenye. Niyusa na isa sa pinakamalaking papuri. Ang lalaki ay si Ire Arnaldo Figueredo,
isang retiradong cardiologist na may puting buhok at salaming tortoise shell, at ang babae ay si Sonia, ang kanyang asawa. Isang propesor sa kolehiyo ng panitikan na nakapagsulat na ng 3 libro na pinag-uusapan niya ng may kababaang loob. Ang dalawa ay may ugaling dumating, humingi ng alak, humingi ng putahe ng araw nang hindi tumitingin sa menu dahil buo ang tiwala nila kay Chef Henrique. At pagkatapos ay simpleng manatili sa espasyo ng restaurant na yon nang may kalidad ng presensya ng mga taong natuto sa loob ng maraming taon na ang tunay na pananatili sa isang lugar ay isang kakayahang nililinang. Napansin na nila ang lalaki sa mesa 8 simula pa noong pangalawang pagbisita nito. Binanggit ni Sonia kay Arnaldo ng pabulong, gamit ang instinto ng isang mambabasa na lumalampas sa mga libro at gumagana rin sa mga tao. Ang lalaking iyon ay may kinakalaban na hindi naman ang restaurant. Sumang-ayon si Arnaldo ng walang salita. Isang dahan-dahang pagtangulang na uri ng sagot na nanggagaling sa isang taong ginugol ang mga dekada sa pakikinig sa mga pasyente at natutunang kilalanin ang pagkakaiba ng sintomas na ipinapakita ng tao at ng problemang nasa ilalim nito. Noong Biyernes na yon, tinatapos na nila ang appetizer nang mapansin nilang nagbago ang tono sa mesa 8. Hindi ito isang solong pangyayari. Ito ay ang pagbabago ng presyon ng isang kapaligiran kapag ang isang bagay na naiipon ay malapit nang umabot sa punto na wala nang balikan. Bumalik si Camila sa mesa ni Rodrigo matapos palitan ang tela para tingnan kung handa na ang 3 na bayaran ang bill. Humingi ng kape ang matangkad na lalaki. Humingi ng bill ang lalaking may salamin. At nanatiling nakatingin si Rodrigo sa kanya nang may pagsusuring sa gabing iyon ay nagkaroon ng masadyang katangian kaysa sa mga nakaraang pagbisita. Tila ba ang mga nakaraang pagbisita ay isang pagbuo at ito na ang sandaling pinili niyang gamitin ang binuo niya. Habang naghihintay na dumating ang kape, may sinabi si Rodrigo sa 2 associate na hindi narinig ni Camila dahil nasa kabilang bahagi siya ng mesa inaayos ang mga basong ginamit sa tray. Pero narinig niya ang tawa ng 2, isang tawa na may partikular na kalidad ng tawang ginagawa, hindi dahil may nakakatawa kundi dahil ang tumatawa ay nagpapahiwatig sa isa na nasa parehong panig sila. Ito ang tawa ng pagsasabuatan sa herarkiya, ang tawa ng mga taong tumatawa kasama ang pinakamakapangyarihan sa mesa para kumpirmahin ang kanilang pagiging kabilang. Dumating ang kape. Dinala ito ni Luis, inilapag ng may pag-iingat, at kinuha ni Rodrigo ang tasa nang hindi tumitingin sa bata. Uminom siya ng isang lagok. Huminto sandali. Pagkatapos ay inilapag ang tasa sa platito nang may katumpakan na tila may halong teatro, ang kilos ng isang taong naghahanda na magsabi ng isang bagay at gustong ang kilos na nauuna sa salita ay may mensahe na agad. Tinawag niya si Camila sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Lumapit ang dalaga. Ang kapeng ito, sabi niya, ay may lasa ng kapeng pinainit lang. Hindi sariwang kape. Alam ni Camila na ang kapeng iyon ay ginawa wala pang 2 minuto ang nakalipas. Ito ay kapeng pour-over na ginawa sa sandaling iyon, gamit ang mga butil na tinusta sa lokal na galing tuwing Martes mula sa isang magsasaka sa Batangas. Imposibleng ito ay pinainit lang. Maaari ko pong i-verify sa barista, wika niya. Kung may problema po sa paghahanda, aayusin po namin agad. Ang tonong ginamit niya ay pareho lang ng dati, matatag, kalmado, handang tumulong. Pero mayroon doon, sa pagkakataong ito, na mapapansin ng sinumang may matalas na pandinig, hindi ito pagkaalipin. Ito ay serbisyo. At ang pagkakaiba ng 2 bagay na iyon, sa sandaling iyon, ay ganap na malinaw para sa kanya. May napansin si Rodrigo. Hindi niya mapangalanan kung ano, pero napansin niya. At ang naging reaksyon niya ay hindi pagkilala. Ito ay pagpapatindi. Hindi na kailangang i-verify ang anuman, sabi niya habang bahagyang itinataas ang boses, hindi sa punto ng pagsigaw, pero sapat na para marinig ng mga katabing mesa ang tono ng malinaw. Ang problema ay hindi ang pag-verify. Ang problema ay nagdala kayo ng kapeng hindi pasok sa pamantayan at iniisip niyong ang pag-verify pagkatapos ng pangyayari ay solusyon na. Ang serbisyo rito ay hindi naging maayos sa buong gabi. Ang tinapay na hindi tama. At ngayon ito, ang bulwagan ay naging mas tahimik. Ito ang uri ng katahimikan na nagaganap hindi dahil huminto ang mga tao sa pagsasalita, kundi dahil ibinababa nila ang volume ng kanilang sariling usapan para marinig ang nangyayari sa kabilang mesa nang hindi nagmumukhang nakikinig. Naiintindihan ko po kayo, sabi ni Camila nang may dating kalmado. Kung ang karanasan po sa gabing ito ay hindi umabot sa inaasahan nyo, paumanhin po. Kakausapin ko po ang management tungkol sa kape.
Ang management, ulit niya sa tonong ginagawang bahagyang katawa-tawa ang mga salita ni Camila. Iyan ba ang ginagawa nyo? Ipinapasa sa management. Mayroon po kaming team na nagtutulungan para masiguro ang karanasan ng mga customer, simpleng sagot niya. Sumandal si Rodrigo sa upuan ng may kabagalan na sadyang kalkulado. Ito ay kilos na ginawa na niya, naisip ni Camila, sa mga boardroom, sa mga mesa ng negosasyon, sa anumang kapaligiran kung saan ang body language ay ginagamit bilang instrumento ng kapangyarihan. Ang kilos ng isang taong naghahanda na tapusin ang isang usapin sa sarili niyang mga termino. Tingnan mo, sabi niya, at mayroon sa tingnan mo na pilit na pagiging pamilyar na sa sarili nito ay isang anyo ng pagmaliit, ang paggamit ng impormal na panghalip kung saan ang formal ang inaasahan. Na sadyang pinili dahil ipinapahiwatig nito na hindi niya kailangang panatilihin ang formalidad na pinananatili ni Camila, na nasa antas siya kung saan ang formalidad ay opsyon lang. Nagsalita siya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kumakain ako sa pinakamagagandang restaurant sa lungsod na ito sa loob ng 30 taon. Kilala ko ang mga may-ari ng pinakamahalagang lugar sa Maynila sa pangalan. Pumupunta ako rito ng ilang beses at nag-iwan ng malaking pera. Ang minimum na inaasahan ko ay kapag gumawa ako ng obserbasyon tungkol sa serbisyo, ang taong nagsisilbi sa akin ay hindi ako bibigyan ng mga sagot na kinabisa lang na tila ba isa akong ordinaryong customer sa kung saan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan ko po ang sinasabi nyo, kumpirma ni Camila. Kung ganoon, naiintindihan mo na may pagkakaiba ang mga customer sa ganitong uri ng establishmento at ang isang serbisyong tinatrato ang lahat na tila ba sila ay pantay-pantay. Hinayaan ni Camila na manatili ang pangungusap sa hangin ng ilang segundo. Isa itong pangungusap na binigkas ng may natural na malalim na paniniwala, hindi bilang isang panunukso. Naniniwala siya doon. Tapat siyang naniniwala na mayroong herarkiya ng mga customer na dapat makita sa pagtrato sa bawat isa, at dahil sa kapal ng kanyang pitaka, nasa antas siya na nagbibigay katwiran sa isang espesyal na pagtrato na hindi lang tungkol sa kalidad ng serbisyo, kundi tungkol sa isang anyo ng pagkilala sa kanyang posisyon. At doon ginawa ni Camila ang kilos na ipinasya ni Rodrigo na isang kawalang galang. Sinabi ni Camila, nang may galang na ganap na totoo, nang may buong paggalang po, Yenye, Cavalcante, ang lahat po ng customer dito ay tumatanggap ng parehong antas ng pag-aalaga at atensyon. Ganoon po gumagana ang restaurant na ito. Ang bulwagan ay naging ganap na tahimik. Umayos ng upo si Rodrigo. Ang galaw ay mabagal, sadyang ginawa, at mayroon doon na karga ng enerhiyang nauuna sa isang pagpapakawala. Nagkatinginan ng mabilis ang matangkad na lalaki, at ang lalaking may salamin na wala sa kanilang dalawa ang nagkomento ng malakas. Tinignan ni Rodrigo si Camila nang may ekspresyong nakita na nitong nabubuo sa loob ng maraming linggo, at sinabi sa boses na mababa, kontrolado at sadyang ginawa para marinig ng lahat sa paligid. Ang mga salitang ginamit na niya noon sa ibang lugar na may ibang epekto. Ang mga salitang naniniwala siyang katapusan ng anumang diskusyon, ang susi na nagbubukas sa pinto ng pagpapasailalim ng iba, hindi mo ba alam kung sino ang kinakausap mo? Ang katahimikang sumunod ay tumagal ng eksaktong oras na kinakailangan para maitala ng buong bulwagan na may nagbago na sa hangin. Ang mga tinidor ay inilapag. Isang usapan tungkol sa biyahe ay naputol sa gitna ng pangungusap. Si Ere Arnaldo at si Sonia, sa Mesa 16, ay naging ganap na estatwa. At nagkaroon si Sonia ng tumpak na pakiramdam ng isang taong nasa unang hanay ng isang bagay na magiging mahalaga. At si Camila Andrade ay nanatiling nakatayo sa harap ng lalaking iyon, sa ilalim ng lahat ng mga tinging iyon, at hindi umatras kahit 1 milimetro. May isang partikular na uri ng katahimikan na natutunan ni Camila Andrade sa loob ng maraming taon na hindi naman kawalan ng kibo o pagsuko. Ito ang katahimikan ng isang taong nakakaalam kung nasaan siya, nakakaalam kung sino siya, at dahil doon ay hindi kailangan ng anumang panlabas na angkla para manatiling nakatayo. Ito ang katahimikang mayroon ang kanyang ina nang dumating ang mga lalaking may bitbit na kontrata sa lipa na may mga folder na puno ng papel at mga ngiting nangangako ng hindi nila kayang tuparin. Tiningnan ni Engie, Concepcion Andrade ang bawat isa sa kanila nang may ganitong uri ng katahimikan, at natutunan ni Camila ang pangalan ng katahimikang ito makalipas ang ilang taon sa isang libro ng pilosopiya na binasa niya para sa isang pagsusulit sa law. Ang pangalan nito ay integrity. Hindi integridad sa karaniwang kahulugan ng katapatan.
Integridad sa orihinal na kahulugan ng salita, na nagmula sa Latin na integritas, na nangangahulugang kabuuan, ang katangian ng isang taong hindi nahahati sa pagitan ng kung ano siya sa loob at kung ano ang ipinapakita niya sa labas. Buo si Camila. Tinignan niya si Rodrigo Cavalcante ng diretsyo sa mata nang may katahimikang napakalalim at napakamatatag kaya ang lalaki mismo, sa isang saglit na walang nakapansin, ay hindi nalaman ang gagawin sa reaksyong iyon. Inasahan niya ang dati. Inasahan niya ang pag-atras. Inasahan niya ang nakababang mga mata, ang boses na humihingi ng paumanhin bago pa man matapos ang pangungusap, ang halatang pagliit ng isang taong tumatanggap na maliitin sa publiko dahil ang kapalit ng hindi pagtanggap ay tila napakamahal. Ang nahanap niya ay ibang bagay. Ang bulwagan ay tahimik. Hindi ang katahimikan ng mga taong nahihiya. Ito ay katahimikan ng mga taong naroroon. Nang mga taong nakaramdam na ang sandaling iyon, ay may bigat na hindi pumapayag sa anumang gambala. Huminga si Camila. Hindi sa paraang naririnig, hindi sa paraang tila naghahanda para sa isang talumpati. Isa lang itong normal na paghina ng isang taong ganap na kalmado. At pagkatapos ay nagsalita siya. Ang boses ay malinaw, matatag at sapat na lakas para marinig ng bawat mesa sa paligid ng walang kahirap-hirap. Walang agresyon doon. Mayroon doon na mas mahirap makuha at mas mahirap pabulaanan, may katotohanang binibigkas ng may ganap na dignidad. Alam ko po ng eksakto kung sino ang kinakausap ko, Yenye, Cavalcante, wika niya. Kayo po ay isang customer ng Ora Pro Nobis at ako po ang waitress na responsable sa pagsisilbi sa inyo ngayong gabi. Iyan po ang relasyong mayroon sa pagitan nating dalawa sa loob nito. Ang pangungusap ay bumagsak sa bulwagan gaya ng isang bato sa tahimik na tubig. Ang mga bilog ay lumawak ng tahimik. Hindi agad sumagot si Rodrigo. At ang katahimikan niyang ito, na naging instrumento ng kapangyarihan sa buong gabi, sa pagkakataong ito ay may ibang katangian. Ito ay katahimikan ng isang taong nahuling walang nakahandang sagot. Nagpatuloy si Camila bago pa ito makahanap ng sagot. Ang kanyang boses ay nanatili sa parehong tono, hindi tumataas o bumababa, walang ironya, walang hindi kailangang katigasan. Ang bawat salita ay pinili ng may katumpakan ng isang taong nag-aral kung paano gumagana ang mga salita, at alam na ang pinakamabubuti ay hindi kailangang sumigaw para makarating sa dapat puntahan. Sa restaurant na ito, Yenye, Cavalcante, ang sinumang papasok sa pinto ay tumatanggap ng parehong pagtrato, maingat, magalang at ang pinakamabuting kaya naming ibigay. Hindi dahil hindi namin kinikilala ang mga pagkakaibang mayroon sa mga tao sa labas. Kundi dahil dito sa loob, sa espasyong ito, ang lahat ng tao ay may parehong dignidad. Hindi ito pagkukulang sa serbisyo. Ito po ay ang mismong dangal ng lugar na ito. May isang segundo ng katahimikan pagkatapos ng pangungusap na iyon. Nakatingin si Rodrigo sa kanya nang may ekspresyong nagbago sa kung anong paraang mahirap pangalanan. Hindi ito kababaang loob. Hindi ito pagsisisi. Mas malapit ito sa pagkalito, ang ekspresyon ng isang taong nasa isang lupain na hindi niya kilala at wala siyang mapa. Ang matangkad na lalaki ay nakatingin sa mesa. Ang lalaking may salamin ay bahagyang sumandal sa upuan nang may tinging hindi naman talaga pagkairita pero malapit na doon. At pagkatapos ay sinabi ni Camila ang huling bahagi. Ang bahaging walang sinuman sa paligid ang nag-aakalang sasabihin niya. Ang bahaging hindi niya binalak sabihin hanggang sa ang mga salita ay lumalabas na. Dahil may mga sandaling ang katotohanang dinala mo sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nahanap ang tamang sandali para mabigkas at lumabas ito, hindi bilang isang handang talumpati kundi bilang isang bagay na hindi na kayang manatiling nakatago. 15 taon na ang nakalipas, sir, wika niya ng may dating katahimikan, pero may bagong bigat na dala ng mga salita ngayon, sa isang maliit na lungsod sa Batangas na tinatawag na Lipa. 47 pamilya ang pumirma sa mga papel na hindi nila ganap na naintindihan at nawala ang mga lupang tinirhan nila sa loob ng ilang henerasyon. Isa sa mga pamilyang iyon ay ang sa akin. Ang nanay ko ay nagngangalang Concepcion Andrade at ginugol niya ang 6 na buwan sa paglaban bago pumirma dahil ang mga abogado ng Grupo Cavalcante ay binabago ang mga sitwasyon sa paligid niya hanggang sa ang paglaban ay hindi na naging posible. 8 taong gulang po ako noon at nakaupo sa hagdan ng bahay pinapanood ang lahat. Ang buong bulwagan ay naging ganap na estatwa. Hindi po ako pumunta rito sa Maynila para maghiganti, pagpapatuloy niya. Pumunta po ako rito para mag-aral, magtrabaho at maging kung sino ang palaging sinasabi ng nanay ko na maaari akong maging.
At ang restaurant na ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong iyon, at pinagsisilbihan ko ang bawat taong pumapasok dito nang may parehong paggalang na sa tingin ko ay karapat-dapat sa bawat tao, kabilang na po kayo. Huminto siya sa isang napakaikling sandali. At pagkatapos ay sinabi ang huling pangungusap, ang pangungusap na humiwa sa hangin ng bulwagan ng may katumpakan na walang sinuman doon ang makakalimot, pero ang paggalang po, Yenye, Cavalcante, ay hindi katumbas ng pagkaalipin. At ang pagkakaibang iyon, sa tingin ko, ay ang mismong bagay na sinubukan nyo sa buong buhay nyong burahin. Ang katahimikang sumunod ay iba sa lahat ng nakaraang katahimikan sa gabing iyon. Isa itong katahimikang may tekstura, may bigat, na bumabago sa klima ng isang buong espasyo, gaya ng pagbabago ng amoy ng hangin bago umulan. Ito ang katahimikan ng mga taong kakarating lang na nasaksihan ang isang bagay na kailangan nila ng sandali para maproseso. Si Rodrigo Cavalcante ay nakaupo habang ang mga mata ay nakapako kay Camila. Sa mga matang iyon ay mayroong hindi naman galit. Ang galit ay mas madali sanang tiisin para sa kanya at para sa mga nakakakita. Mas malapit ito sa epekto ng isang katotohanang dumating mula sa isang anggulong hindi niya kalkulado at dahil doon ay wala siyang paraan para protektahan ang sarili. Ang pangalang Concepcion Andrade ay nakarating sa kanya gaya ng isang kidlat na nagbibigay liwanag sa isang bagay na nasa dilim, at ang imahe ng babaeng may matatag na mata at ng batang nakaupo sa hagdan ay tumawid sa kalkulasyon at distansya ng 30 taon sa negosyo nang may linaw na hindi niya inakalang posible pang maramdaman. At pagkatapos ay dumating ang mga palakpak. Hindi ito mga palakpak na pinag-aralan. Hindi ito masiglang palakpak gaya ng kapag natatapos ang isang performance. Ito ang mga palakpak na isinisilang mula sa pangangailangan ng katawan na magpalabas ng isang bagay na nakatago, ang mga palakpak na nagsasabing nakita ko ito, nandito ako, mahalaga ito. Nagsimula ito ng mahina sa Mesa 16, kung saan inilapag ni Sonia ang baso ng alak at nagsimulang pumalakpak ng may basang mga mata na kalaunan ay ipapaliwanag niya kay Arnaldo bilang hindi maiiwasang reaksyon ng isang taong ginugol ang buhay sa pagbabasa tungkol sa dignidad ng tao at kakarating lang na makita ito sa harap ng kanyang mga mata. Nagsimulang pumalakpak si Arnaldo kasama niya ng walang pag-aalinlangan. At ang mga palakpak ay kumalat sa bawat mesa ng may ritmong gaya ng alon, nagsisimula sa isang punto at lumalawak hanggang sa ang buong bulwagan ay pumapalakpak na, hindi sa paraang magulo, kundi nang may katahimikang minsan ay dala ng mga pinakasimpleng sandali kapag ang mga ito ay tapat na totoo. Ang lalaking may salamin, nang tila hindi isang malay na desisyon, ay nagsimula na ring pumalakpak ng palihim, habang nakababa ang mga kamay at ang mga mata ay nakapako sa tablecloth. Ang matangkad na lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw. Hindi pumalakpak si Rodrigo Cavalcante. Nanatili siyang nakaupo na nakatingin sa pwestong inalisan ni Camila, dahil lumayo na ang dalaga mula sa mesa ng may dating kalmadong hakbang, walang halatang tagumpay, walang drama. Wala sa anumang senyales na iugnay niya sa isang pagkatalo kung ang papel ay binaligtad. Sinabi lang niya ang katotohanan at nagpatuloy sa pagtatrabaho. At nanatili siya doon kasama ang bigat ng katotohanang iyon na nakapatong sa kanya, gaya ng isang bagay na hindi naman sadyang inilagay para saktan siya, pero masakit pa rin dahil ito ay totoo. Si Pedro Moraes ay nasa pintuan ng kusina nang mangyari ang lahat. Lumabas siya para suriin ang isang delivery na dumating sa likod at pabalik na siya sa bulwagan nang marinig niya ang boses ni Camila sa isang frequency na hindi pa niya naririnig dati, hindi mas malakas kaysa sa dati, kundi may ibang kalidad na nagpahinto sa kanya agad para makinig. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita. At nang magsimula ang mga palakpak, nanatili siyang nakatayo kung nasaan siya habang ang kamay ay nasa door handle pa ng kusina at nakaramdam ng isang bagay sa dibdib na inabot ng ilang segundo bago niya natukoy. Ito ay pagmamalaki. Hindi ang pagmamalaking paternalista ng isang taong sumusubaybay sa mas bata. Ito ay pagmamalaki ng isang taong kumikilala na kakarating lang niyang makasaksi ng isang kilos ng katapangan na hindi nangailangan ng anumang instrumento kundi ang katotohanang binigkas sa tamang sandali. Lumabas si Henrique sa kusina nang magsimula ang mga palakpak at nakatayo sa tabi ni Pedro, silang dalawa sa may pinto nang hindi pumapasok sa bulwagan. Iginagalang ang sandali na tila ba nadarama nilang ang kanilang presensya, ay kailangang manatiling palihim para ang nangyayari ay makumpleto ng walang gambala. Si Armando ang panadero ang hindi nakatiis. Narinig niya ang boses ni Camila mula sa mahinang ingay na galing sa bulwagan.
Hindi niya naintindihan ang mga salita pero naintindihan niya ang tono ng may linaw ng isang taong ginugol ang mga dekada sa loob ng mga kusina at natutunang basahin ang emosyonal na kalagayan ng isang kapaligiran sa pamamagitan ng tumatagos sa mga pader. Nang magsimula ang mga palakpak, umiti siya sa sarili niyang tinapay na inilalabas niya sa oven, isang lihim na ngiting hindi para sa kahit kanino, at mahinang sinabi sa sarili, ang batang ito. Sa bulwagan, matapos unti-unting humina ang mga palakpak, ang kapaligiran ay nakahanap ng isang bagong uri ng balanse. Hindi ito ang tensyonadong balance na nauna sa konfrontasyon. Ito ay isang balanseng mas magaan, mas nakakahinga, ang uri ng klimang naiiwan matapos mapakawalan ang isang naipong presyon sa paraang hindi nag-iwan ng pinsala. Ang mga usapan ay muling nabuhay sa mga mesa ng may kalidad ng mga usapang nagaganap matapos ang isang kolektibong kaganapan, mayroong enerhiyang pinagsasaluhan ang mga naroroon na hindi na kailangang pangalanan para maramdaman. Ang mga hindi magkakilala ay nagpalitan ng mga tinging maliliit na tahimik na pag-amin. Ang magkapareha sa mesa ng kaarawan, na nasa yugto na ng champagne, ay nagyakap sa paraang tila konektado sa kakarating lang na nangyari, tila ba ang kilos ay nagkaroon ng dagdag na bigat ng kahulugan. Sa mesa 8, ang sitwasyon ay may ibang tekstura. Humingi ang lalaking may salamin ng bill sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito ay may tunay na pagmamadali sa hiling, ang pagmamadali ng isang taong kailangang lumabas sa isang lugar bago ang pagkailang na naroon ay maging hindi na matitiis. Ang matangkad na lalaki naman ay tinitingnan ang kanyang cellphone nang may labis na atensyon na malinaw na isang paraan para may titingnan na hindi ang mukha ng lalaking nasa tabi niya. Si Rodrigo Cavalcante ay nakaupo sa katahimikan. Hindi ito ang kalkuladong katahimikang ginamit niya sa buong gabi bilang instrumento. Ibang uri ito. Ito ay katahimikan ng isang taong naiwang mag-isa kasama ang isang bagay na hindi niya kayang itulak sa ilalim gaya ng ginawa niya sa maraming pagkakataon, dahil sa pagkakataong ito ang bagay na yon ay dumating na may mukha. At ang mukha ay may pangalan ng isang 8 taong gulang na batang nakaupo sa hagdan sa lipa na nakatingin sa mga abogadong dumarating para gibain ang mundong itinayo ng kanyang ina. Concepcion Andrade. Ang pangalan ay nanatili sa kanyang dibdib gaya ng isang angkla. Dinala ni Luis ang bill, nagbayad ang lalaking may salamin bago pa makapag-react si Rodrigo, nagbayad ng hindi nagkakalalkula, nagbayad ng may pagmamadali ng isang taong gustong ang transaksyon ay matapos na agad para maging posible ang pag-alis. Hindi na protesta si Rodrigo. Nanatili siyang nakatingin sa tablecloth nang may ekspresyon ng isang taong sinusubukang hanapin ang isang bagay na wala naman doon. Halos sabay na tumayo ang dalawang associate. Tumayo si Rodrigo pagkatapos nila, dahan-dahan, at naglakad patungo sa labasan nang may hakbang na nawalan na ng katangiang mayroon ito noong dumating siya. Ang hakbang na iyon ng isang taong nagmamay-ari ng espasyong tinatawid ay napalitan ng isang bagay na mas mabigat at hindi gaanong sigurado. Sa labasan, si Fernanda ay nasa kanyang pwesto. Binati niya ito ng may dating galang, tila ba walang nangyari, dahil iyon ang hinihingi ng tungkulin. Magandang gabi po, Yenye Cavalcante. Salamat po sa pagbisita. Hindi sumagot si Rodrigo. Lumabas siya sa pinto at ang hangin ng katipunan ng alas 11 ng gabi ay pumasok sa kanya gaya ng isang pisikal na bagay. Ang kalye ay mas tahimik kaysa noong dumating siya. Ang kotse ni Gilberto ay nasa dating lugar, umaandar, ang mga ilaw sa dashboard ay nakikita sa salamin. Nanatili si Rodrigo ng sandali sa bangketa bago maglakad patungo sa sasakyan, at sa sandaling iyon siya ay, sa paningin, isa lang lalaking nag-iisa sa bangketa ng isang madahong kalye sa Maynila, wala ang meeting room sa paligid, wala ang mga assistant, wala ang Amerikana na nagsasabi ng mga bagay na binayaran para sabihin. Isa lang siyang tao. Sa loob ng restaurant, pumasok si Pedro sa bulwagan at lumapit kay Camila na inaayos ang mesa 8 ng may dating metodolohiya, nakatuping tela, inayos na kubyertos, kinuha ang mga baso. Nanatili si Pedro sa tabi niya ng sandali nang hindi nagsasalita, pagkatapos ay sinabi sa napakababang boses, "Ayos ka lang ba?" Hindi huminto si Camila sa ginagawa. Sumagot siya ng kasing baba, "Opo." At ayos na siya. Sa paraang mas ganap kaysa sa karaniwan. May isang bagay na lumabas sa kanya sa mga minutong iyon, at nang lumabas ito ay nag-iwan ng espasyong hindi naman bakante, kundi malaya. Ang bigat na dinala niya simula nang kilalanin niya ang pangalang Cavalcante sa mga detalyeng kaswal na binanggit ni Pedro sa isang usapan ilang linggo na ang nakalipas. Ang bigat na nanatiling mababa at tahimik sa loob niya habang patuloy niyang pinagsisilbihan ang lalaking iyon nang may parehong paggalang na ibinibigay niya sa lahat,
dahil ang dignidad na pinananatili niya ay hindi namimili. Ang bigat na iyon ay natunaw hindi sa pamamagitan ng pagsabog, kundi ng may katumpakan na tila ba. Isang operasyon. Lumitaw si NJ, Nyusa mula sa opisina. Nagpadala si Pedro ng mensahe sa kanya ilang minuto ang nakalipas na may kaunting salita, kailangang pumunta rito. Dumating siya sa tamang oras para makita ang katapusan ng nangyari. Para manatiling nakatayo sa pintuan ng kusina sa tabi ni Henrique at Armando nang may ekspresyong minsan, ay mayroon ang mga taong may maraming karanasan kapag nakakakita sila ng isang bagay na kumukumpirma sa alam na nilang totoo. Naglakad siya patungo kay Camila nang may mabagal at sadyang hakbang. Nanatili siya sa tabi nito, tiningnan ang mesang inaayos, at pagkatapos ay tiningnan ang mukha ng dalaga. Napalaki ka ng napakahusay ng nanay mo, sabi ni Enye, Nyusa. Iyon lang ang kailangang sabihin. At iyon lang ang dapat sabihin. Tumango si Camila. Mayroong luha sa kanyang mga mata na hindi niya hinayaang pumatak dahil hindi ito ang sandali para doon at dahil nararamdaman niyang ang pag-iyak, kung darating man, ay mula sa isang bagay na iba sa kalungkutan. Mula ito sa pasasalamat, ang uri ng pasasalamat na lumilitaw kapag ang isang taong nirerespeto mo ay kinilala ang ginawa mo nang hindi pinalalaki o binabawasan, kundi pinapangalanan lang ng may katumpakan. Ang restaurant ay bumalik sa ritmo ng malalim na gabi. Ang ilang mga mesa ay unti-unting nababakante, ang background music ay lalong nagpalambot sa atmosfera, at si Camila ay patuloy na umiikot sa bulwagan ng may dating hakbang, ang parehong tapat ng ngiti. Pinagsisilbihan ang mga natitira pa ng may parehong atensyon na ibinigay niya sa bawat tao sa buong gabi. Si Sonia, sa mesa 16, ay kumuha ng isang paper napkin na palagi niyang dala sa bag. Ang uri ng napkin na natututunan ng sinumang propesor ng panitikan na dalhin para sa mga pagkakataong ang mga salita ay dumarating ng may sobrang lakas para manatiling tuyo ang mga mata. Sumulat siya doon sa maliliit na letra at nakiusap kay Arnaldo na tawagin si Camila ng palihim. Lumapit si Camila sa mesa 16 ng may dating ngiti. Iniabot sa kanya ni Sonia ang napkin. Kinuha ito ni Camila, binasa ang nakasulat, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi niya ganap na napigilan ang nasa kanyang mga mata. Sa napkin, sa sulat ng isang propesor na sumulat na ng maraming taon ng mga komento sa gilid ng mga libro at pagsusulit, ay nakasulat, tinuruan mo lang kami ng isang leksyon tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga. Salamat. Ang kotse ni Gilberto ay gumalaw sa katipunan nang may katahimikang mayroon ang mga mamahaling sasakyan. Ang kakayahang ihiwalay ang nasa loob mula sa nasa labas sa paraang maaaring karangyaan o maaaring bilangguan depende sa kung ano ang dala ng taong nasa loob. Si Rodrigo ay nasa backseat na nakatingin sa bintana pero hindi nakikita ang kalye. Ibang bagay ang nakikita niya. Si Gilberto, matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho para kay Rodrigo, ay natutunan na kung kailan magsasalita at kung kailan ang katahimikan ang pinakamagalang na bagay na maibibigay niya. Iyon ay isang gabi ng katahimikan. Nagmaneho siya sa lungsod ng may dating pagiging palihim, tinahak ang dating daan patungo sa Forbes Park at hindi nagsabi ng kahit isang salita. Nanatili si Rodrigo sa buong biyahe kasama ang pangalang Concepcion Andrade na umiikot sa loob niya gaya ng tubig na naghahanap ng lebel. Mayroong isang bagay na lubhang nakakabagabag doon, hindi sa kahulugang hindi niya alam ang kwento, kundi sa kabaligtaran, alam niya. Alam niya simula pa noong unang araw. Inilagay niya ang proseso sa paggalaw, itinalaga ang mga abogado, pinirmahan ang mga dokumentong nagpapahintulot sa pagpapatuloy ng mga negosasyon, at itinago ang alaala nito sa isang kompartimento na sa loob ng 15 taon ay isinumpa niyang nakakandado. At pagkatapos ay isang waitress na 26 na taong gulang ang dumating na may dalang susi sa bulsa. Ang ironya ay may arkitekturang halos pampanitikan. Ginugol niya ang buong buhay sa paniniwalang ang laki ng kayamanan ay katumbas ng laki ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan ang nagtatakda ng resulta ng anumang alitan. At inalisan siya ng kapangyarihang iyon hindi ng isang taong may mas malaking kayamanan, hindi ng isang taong may mas maraming impluensya o koneksyon, kundi ng isang dalagang tumingin sa kanya sa mata ng may katahimikang imposible at sinabi ang katotohanan ng may linaw na wala sa mga kagamitang binuo niya sa loob ng 30 taon ang handang sumagot. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakausap mo? Sinabi na niya ang linyang iyon ng 12-dosenang beses sa buong buhay niya. Palaging gumagana ito. Palaging nagbubunga ito ng pag-atras, pagliit, magalang na katahimikan na ipinagkakamali niya sa paggalang pero sa katunayan ay takot,
at ang takot ay hindi katumbas ng paggalanggaya ng ang biniling pagsunod ay hindi katumbas ng katapatan. Ipinagkamali niya ang mga bagay na ito sa loob ng sapat na panahon para ang pagkalito ay maging bahagi na ng istruktura ng kung paano niya naiintindihan ang mundo. Nang huminto ang kotse sa harap ng gusali sa Forbes Park, nanatili siya ng sandali nang hindi lumalabas. Naghintay si Gilberto. Nanatili si Rodrigo na nakatingin sa lobby ng gusali na may mga nakabukas na ilaw at ang security guard sa loob at naisip sa paraang ikinagulat niya sa linaw nito na mayroong napakalaking bakanting espasyo sa loob ng apartment na yon na idinisenyo ng isang sikat na designer at may view ng lungsod at hindi kailangan ng anuman bukod sa isang taong pupuno doon sa paraang ang mga designer furniture at panoramic windows ay hindi kayang gawin. Umakyat siya. Ang apartment ay eksaktong gaya ng iniwan niya. Tahimik, perpekto, maliwanag dahil sa mga ilaw na binuksan ng otomatikong sistema sa pagdating ng elevator sa palapag. Pumunta si Rodrigo sa bintana ng sala na nakaharap sa lungsod at nanatili doon sa oras na hindi niya binilang. Mayroong bagong mensahe mula kay Fabio sa cellphone nang sa wakas ay tingnan niya ito. Nagtrabaho ang abogado hanggang gabi at nagpadala ng buod ng kung ano ang kinakailangang gawin para sumagot sa piskal sa loob ng 30 araw. Ang mensahe ay mahaba at teknikal at puno ng mga terminong ginagamit ni Fabio kapag nag-inat siya, kapag nagpapahiwatig sa mga puwang sa pagitan ng mga salita na may direksyong mas gusto niyang tahakin pero kailangang ang kliyente ang magpasya. Binasa ni Rodrigo ang mensahe ng 2 beses. Pagkatapos ay nanatili siya ng mahabang sandali na hawak ang telepono. Pagkatapos ay sumulat siya ng sagot na mas maikli kaysa sa mensaheng natanggap niya. Isinulat niya, Fabio, kailangan mong tumawag sa akin bukas ng umaga. Gusto kong mag-usap tungkol sa ibang paraan para sa kaso sa Lipa. Hindi depensa, kundi resolusyon. Ipinadala niya ang mensahe at nanatiling nakatingin doon na tila ba kailangang masigurong isinulat niya talaga iyon at hindi lang naisip. Isinulat niya ito. Ang mensahe ay naipadala na. Mayroong maliit na ikon ng kumpirmasyon sa tabi nito. Hindi ito pagsisisi. Hindi pa, sa kahulugang ang tunay na pagsisisi ay kailangang maging malinis para maging totoo. Mas malapit ito sa unang galaw ng isang bagay na maaaring maging pagsisisi kung bibigyan ng sapat na atensyon sa paglipas ng panahon. Ito ang lamat bago ang pagbukas at alam niya. Gamit ang talinong binuo niya para tukuyin kung saan ang mga bagay ay malapit ng magbago na ang lamat ay totoo. Habang nananatili si Rodrigo na mag-isa kasama ang bigat na yon sa Forbes Park. Sa ora pro nobis ang mga huling mesa ng gabi ay unti-unting nababakante nang may kagaanang iniiwan ng mga gabing hindi malilimutan sa mga taong sabay na tumatawid doon nang hindi nagkakakilala. Ang magkapareha sa kaarawan ay lumabas ng magkayakap na nangangakong babalik sa susunod na kaarawan. Ang mga ehekutibo sa mga mesa sa likod ay humingi ng card ng restaurant bago umalis. At huminto si Sonia sa labasan para sabihin kay Yenje, Niusa na ang lugar na yon ay, sa kanyang pananaw bilang propesor, ang uri ng lugar kung saan ang buhay ay tunay na nagaganap, isang bagay na tinanggap ni Yenje. Niusa nang may pasasalamat na makikita sa mga mata pero hindi na niya kailangang ipahayag sa maraming salita dahil sapat na ang ngiti. Sa kusina, matapos mabakante ang bulwagan, nagtipon ang team sa ritual ng pagtatapos ng gabi, ang paglilinis ng mga ibabaw, ang pagsasara ng mga refrigerator, ang pagpatay sa mga kalan. Ang maliliit at pagod na usapan ng mga taong ginugol ang mga oras sa pagtayo ibinibigay ang pinakamabuting mayroon sila para sa mga taong madalas ay hindi man lang alam ang kanilang natanggap. Nililinis ni Henrique ang pangunahing counter nang pumasok si Camila sa pintuan para ibalik ang huling tray at nag-good night sa lahat sa tonong may tapat na init kahit sa gitna ng pagod. Tiningnan siya ni Henrique. Sabi niya, kumain ka na ba ngayong araw? Ngumiti si Camila. Kumain po ako noong break. May natirang hamon, sabi nito. Hindi man lang tinapos ng lalaki ang sa kanya. Mayroon sa pangungusap na ito na kabutihang hindi tungkol sa hamon at alam iyon ni Camila. Naupo siya sa bangko sa sulok ng kusina na siyang pwesto kung saan kumakain ang mga staff kapag maluwag na ang trabaho at binilhan siya ni Henrique ng plato ng may dating pag-ingat. Dahil naniniwala si Chef Henrique na ang pagkaing inihahanda mo para sa mga nagtatrabaho sa tabi mo ay kasing halaga ng pagkaing dinadala sa bulwagan at ang paniniwalang ito na ginagawa araw-araw. Ang dahilan kung bakit ang team ng Ora Pro Nobis ay may pagkakaisang sinusubukang kopyahin ng ibang restaurant sa
Pamamagitan ng pag-hire ng mga konsultant nang hindi kailanman nagtatagumpay dahil ang tunay na pagkakaisa ay hindi nabibili, binuo ito sa pamamagitan ng pag-uulit ng maliliit na kilos sa paglipas ng panahon. Kumain si Camila sa katahimikan ng ilang minuto. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinipa ang isang numerong nasa unang pwesto sa listahan ng mga contact, isang numerong may area code ng Batangas. Tumulog ang tawag ng 3 beses bago sinagot. Ang boses na sumagot ay boses ng isang babaeng natulog na pero sumasagot sa telepono ng anak anuman ang oras, dahil ito ay isang uri ng pagiging laging handa na walang schedule. Nay, wika ni Camila sa mababang boses para hindi maabala ang iba sa kusina. Okay lang po ako. Gusto ko lang marinig ang boses nyo. May maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ng boses ni NJ, Concepcion Andrade, nang may dating katahimikang natutunan ni Camila na siyang pinagmulan ng sarili niyang katahimikan. Ang katahimikan ng ugat na Batangueña at ng babaeng dumaan na sa mas marami kaysa sa dapat hiningi ng pagkakataon. Nandito lang ako, anak. Maaari kang magsalita. At nagsalita si Camila. Hindi tungkol sa nangyari sa bulwagan. Hindi pa. Nagsalita siya tungkol sa kapeng ininom niya sa umaga kasama ang pandesal. Tungkol sa klase sa civil procedure noong nakaraang linggo na napakahusay. Tungkol sa pagdating ng tag-ulan sa Maynila na laging nakakagulat sa mga taong umaasang ang lungsod ay tuyo sa buong taon. Nagsalita siya tungkol sa mga simpleng bagay na bumubuo sa mga araw at siyang, sa huli, ang tunay na sustansya ng isang buhay. At sa kabilang panig, sa lipa, nakikinig si NJ, Concepcion sa boses ng anak at alam niya, sa katiyakang nabubuo ng mga ina sa paraang hindi dumadaan sa rason, na may isang bagay na nangyari sa gabing iyon na nagbago sa lahat. Hindi siya nagtanong. Naghintay siya. Dahil alam ni Concepcion Andrade na ang mga mahahalagang bagay ay dumarating kapag handa na ang mga ito, at ang pinakamabuting magagawa habang naghihintay ay ang manatiling naroroon. Nang sumunod na Sabado ng umaga, isang araw ng Hulyo na may hindi inaasahang sikat ng araw na ibinibigay ng Maynila bilang pambayad sa mga nakaraang araw ng ulan, natanggap ni Fabio Leyte ang mensahe ni Rodrigo Cavalcante at nanatiling nakatingin doon nang may pag-ingat ng isang taong kailangang masigurong tama ang interpretasyon niya sa binabasa. Resolution. Hindi depensa. Resolution. Ito ang mga salitang inasahan niyang marinig mula kay Rodrigo sa loob ng 15 taon at natutunan na niyang huwag nang asahan pa. May arkitektura ng mga sagot na binuo niya para sa mga kaso ng Grupo Cavalcante na lahat ay baryasyon ng isang tema, protektahan, patagalin, ubusin. Iyon ang gusto ng kliyente. Iyon ang hiningi. At ginawa ito ni Fabio dahil iyon ang nasa loob ng pinapayagan ng batas, at dahil ang bawat profesional ay may sariling mga limitasyon at sariling mga pangako sa sariling konsensya, at alam ni Fabio kung nasaan ang sa kanya, kahit na minsan ay kailangan niya ng sandali ng katahimikan para mahanap silang muli. Matapos ang mahabang panahon ng trabaho, tinawagan niya si Rodrigo ng 8:30. Sinagot ang telepono makalipas ang 2 ring, isang bagay na hindi karaniwan dahil karaniwang hinahayaan ni Rodrigo na mapunta sa voicemail ang mga tawag at ibinabalik ang mga ito kapag handa na siya. Magandang umaga, Fabio, sabi ni Rodrigo. Ang boses ay may ibang katangian. Hindi mas malambot, hindi mas bukas, kundi iba sa kahulugang may tensyong nawala, napalitan ng isang bagay na mas malapit sa bigat ng isang desisyong dinala na pero napagpasyahan na. Natanggap ko ang mensahe mo, sabi ni Fabio nang may pag-ingat. Sabi mo resolusyon. Gusto kong maintindihan kung ano ang nasa isip mo. Natahimik sandali si Rodrigo. Pagkatapos ay sinabi niya, gusto kong malaman kung ano ang kinakailangan para mag-alok ng tunay na kompensasyon sa mga pamilya sa lipa. Hindi legal, kundi tunay. Ang kinuha ay hindi na maibabalik dahil hindi bumabalik ang oras. Pero ano ang magagawa ngayon para maresolba ng totoo ang naiwang mali? Nakikinig si Fabio sa pangungusap na ito nang may dobleng atensyon ng isang taong itinatala ito sa isip dahil kailangan niya itong pakinggang muli. Rodrigo, sabi niya makalipas ang 1 segundo, ibang landas ito sa lahat ng pinag-usapan natin hanggang ngayon. May mga implikasyon ito. Alam ko, sabi ni Rodrigo. Gawin mo ang pag-aaral. Gusto ko ng mga numero at isang konkretong mungkahi sa mesa ko sa Martes. Naglista si Fabio. Pagkatapos ay sinabi niya, sa boses na may dalang higit pa sa pagiging profesional, makakaasa ka sa akin para doon.
At mayroon sa sagot na ito, maikli at simple man, na may kalidad na wala sa mga nakaraang sagot ni Fabio sa loob ng 15 taon ng propesyonal na ugnayan kay Rodrigo Cavalcante, mayroon itong ginhawa. Noong Sabado ding iyon ng umaga, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Camila ay nasa kanyang silid sa Binondo kasama ang kanyang notebook sa constitutional law na nakabukas sa mesa at isang tasa ng kape sa tabi. Iniisip niya hindi ang mga artikulo ng konstitusyon na kailangang balikan para sa pagsusulit sa susunod na linggo, kundi ang usapang iyon kasama ang kanyang ina noong nakaraang gabi. Ikinwento na niya ang nangyari matapos ang ilang minuto ng usapan tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, hindi gaya ng isang taong nagkukwento ng tagumpay sa digmaan, kundi gaya ng isang taong nagkukwento ng isang bagay na nangyari at kailangang ikwento sa tamang tao para ito ay maging ganap na totoo. Nakinig si Engie, konsepsyon sa lahat ng tahimik. Nang matapos si Camila, nanatili ang kanyang ina ng sandali nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay sinabi nito, "Sinabi mo ba ang pangalan niya doon sa restaurant sa harap ng lahat?" "Opo," kumpirma ni Camila. Nanatili muli si Concepcion ng sandali sa katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, at mayroon sa pangungusap na ito na kagaanang hindi narinig ni Camila sa boses ng ina sa loob ng mahabang panahon, kung ganoon, alam na ng mundo. Isang malaking bagay na yon. Mayroong isang bagay sa sagot na ito na katangiang Concepcion. Walang halong pagyayabang. Walang pait na pinakawalan. Mayroon lang na kalmadong pagkilala na ang isang katotohanang nakatago ay nahanap na ang lugar para mabuhay, at may halaga yon. Ang katotohanan ay hindi kailangang manira para magkaroon ng halaga. Kailangan lang nitong umiral. Nakatulog si Camila kasama ang isiping iyon at nagising sa parehong kaisipan, binanggit niya ang pangalan ng Grupo Cavalcante sa publiko, ikinonekta niya ang lalaking iyon sa 47 pamilya ng Creek of Stones. Inilagay niya ang kwentong iyon sa hangin ng isang bulwagan ng restaurant sa harap ng dose-dosenang mga tao ngayon ay dala ang impormasyong iyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari doon. Hindi niya kinakalkula ang magiging resulta. Ginawa niya ito dahil iyon ang lumabas sa kanya sa sandaling kinakailangan ito, at ang bunga nito ay hindi isang bigat na kailangan niyang pasanin dahil hindi ito naging desisyon ng paghihiganti. Ito ay naging desisyon ng katotohanan. Noong Sabado din iyon sa Quezon City, si Sonia ay nag-aalmusal kasama si Arnaldo at pinag-uusapan ang nangyari noong nakaraang gabi nang may kalidad ng isang propesor ng panitikan na nakakakita sa mga layer ng kahulugan sa ilalim ng mga nakikitang kaganapan. Sinabi niya na ang nakita niya ay hindi lang isang waitress na sumasagot sa isang mayabang na customer, ito ay isang bagay na mas arkitektural kaysa doon. Ito ay ang pagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kapangyarihang nanggagaling sa labas, hindi ang kapangyarihang ibinibigay ng pera o ng posisyon o ng takot na nililikha mo sa iba, kundi ang kapangyarihang lumalago sa loob kapag nagpasya kang maging buo kahit na ang mundo sa paligid ay nagbibigay ng presyon para maging mas mababa ka. Pinakinggan ni Arnaldo ang lahat ng ito nang may atensyon ng isang dating doktor na marunong makinig ng hindi sumasabat. Nang matapos si Sonia, sinabi niya lang, "Tatawag ako sa Ora Pro Nobis para magpa-reservation sa susunod na linggo." Ngumiti si Sonia sa kanyang asawa nang may ngiting dala ng mga dekada ng pagkakakilala sa isang taong kaya pa ring manggulat. "Bakit?" "Dahil may mga lugar na kailangan nating suportahan sa pamamagitan ng ating presensya," sabi ni Arnaldo. At ang lugar na iyon ay isa sa mga iyon. Sa Ora Pro Nobis, noong Sabadong iyon, mayroong espesyal na tanghalian dahil tuwing Sabado ay nagbubukas ang restaurant para sa tanghalian ng may ibang menu kaysa sa hapunan, mas kaswal, mas para sa mga pamilyang dumarating kasama ang mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga mesa at mga matatandang dumarating ng walang formalidad ng linggo. Hindi regular na nagtatrabaho si Camila tuwing Sabado ng tanghalian, pero nakipagpalit siya ng shift kay Luis dahil kailangan nito ng bakanteng Biyernes para sa isang kaganapan sa pamilya. Nagsisilbi siya sa isang mesa ng 3 henerasyon, lola, anak na babae at apo, nang lumapit si Pedro sa tabi niya dala ang cellphone at may ekspresyong hindi pa niya nakikita sa mukha nito dati. Naghintay ito hanggang sa matapos siyang magtala ng order, at pagkatapos ay sinabi ng mahina, "Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay." Ang screen ng cellphone ay nagpapakita ng isang post sa profile ni Sonia Figueredo sa isang social network. Inilarawan ni Sonia ang nangyari sa Ora Pro Nobis noong nakaraang gabi nang may katumpakan at kagandahan ng isang propesor na sumusulat hindi para manggulat kundi para ang katotohanan ay makarating sa pinakamalinaw na paraan.
Inilarawan niya si Camila nang hindi binabanggit ang pangalan, inilarawan ang lalaki nang hindi binabanggit ang pangalan. Inilarawan ang sandali ng may kalidad ng isang taong alam na ang pinakamahusay na mga salaysay ay hindi nangangailangan ng labis dahil ang realidad, kapag isinalaysay ng may katapatan, ay makapangyarihan na sa sarili nito. Ang post ay ginawa noong alas 6 ng umaga. Alas 11:30 na. At mayroon na itong mahigit 12,000 shares. Nanatiling nakatingin si Camila sa screen ng sandali. Pagkatapos ay ibinalik ang cellphone kay Pedro. Sabi niya, ang Mesa 3 ay humingi ng arroz de frango con pequi. Maaari mo bang ipasa kay Henrique? Tiningnan siya ni Pedro. Sabi nito, iyon lang ba ang sasabihin mo? Ngumiti si Camila. Iyon lang ang dapat sabihin ngayon. Ang iba ay ang panahon na ang magsasabi. At pumunta siya para pagsilbihan ang susunod na mesa. 3 linggo matapos ang gabi kung saan ang bulwagan ng Ora Pro Nobis ay naging ganap na tahimik. Si Camila Andrade ay nakaupo sa isang bangko sa Luneta Park sa isang hapon ng Martes, kasama ang kanyang notebook sa law na nakabukas sa kandungan at ang sikat ng araw ng Agosto na tumatagos sa mga puno. Isa itong pagitan sa shift ng tanghalian sa restaurant at sa klase sa gabi, ang bintana ng oras na natutunan niyang gamitin ng may katumpakan, hindi bilang pagtakas kundi bilang pagpuno muli ng lakas. Ang uri ng pahinga na hindi naman katamaran kundi kinakailangan para ang nauuna at ang susunod ay magawa ng may tunay na kalidad. Nakatanggap siya noong nakaraang linggo ng isang tawag mula sa numerong hindi niya kilala, isang numerong may area code ng Batangas City. Hinayaan niya itong tumunog nang hindi sinasagot dahil nasa klase siya. Nang suriin niya ang voicemail, mayroong mensahe mula sa isang babaeng nagpakilala bilang asesor ng law firm na Leite at Asociados na nagsasabing kailangang makipag-ugnayan ni Fabio Leite sa kanya tungkol sa isang usaping may kaugnayan sa mga pamilya ng Creek of Stones sa Lipa at maaari niyang ibalik ang tawag kapag maginhawa na. Nanatiling nakatingin si Camila sa cellphone ng mahabang sandali matapos pakinggan ang mensahe. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ina. Nakinig si Angie, Concepcion sa salaysay at natahimik ng oras na iba sa kanyang ibang mga katahimikan, hindi katahimikan ng isang taong nagpoproseso, kundi katahimikan ng isang taong may nararamdamang hindi niya inasahang maramdaman at kailangan ng espasyo para mabuo bago maging salita. Sa wakas ay sinabi nito, ibalik mo ang tawag, anak. Pero kumonsulta ka muna sa isang abogadong pinagkakatiwalaan mo. Iyon ang eksaktong ginawa ni Camila. Tinawagan niya ang isang propesor sa kursong law na nakabuo siya ng relasyon ng paggalang sa loob ng mga semestre, isang babaeng nagngangalang Beatriz Sampaio na nagtuturo ng civil law at sumang-ayon. Nang ipaliwanag ni Camila ang sitwasyon ng maikli, nagabayan siya ng libre dahil, sa mga salita ng propesor, ang ilang mga kaso ay bahagi ng dapat nating gawin hindi bilang profesional kundi bilang mamamayan. Ang pulong kasama ang law firm na Leite ay nangyari sa pamamagitan ng video call ng sumunod na linggo. Si Fabio ay naging direkta nang hindi naging malamig. Ipinaliwanag niya na ang Grupo Cavalcante ay handang pumasok sa isang negosasyon ng reparasyon sa mga pamilya ng Creek of Stones na mayroong pondong binuo partikular para dito, at ang layunin ay makarating sa isang kasunduang tapat at hindi lang legal. Natitingnan hindi lang ang pinansyal na kompensasyon, kundi ang formal na dokumentasyon ng nangyari at ang pagkilala na ang proseso noong 2000 at siyam ay isinagawa sa paraang nagdulot ng tunay na pinsala sa mga tunay na tao. Pinakinggan ni Camila ang lahat ng may atensyon. Nagtanong siya ng mga tumpak na bagay na nagparamdam kay Fabio na sa kabilang panig ay may isang taong hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat mula sa simula. Sa huli, sinabi niyang kakausapin niya ang kanyang ina at ang iba pang mga pamilyang maaari niyang maabot sa pamamagitan ni Marcus Vinicius Borges at magbibigay siya ng sagot sa loob ng 10 araw. Tinawagan niya si Marcus Vinicius ng gabi ring iyon. Ang lalaki ay natahimik ng napakatagal na inakala niyang naputol na ang tawag. Pagkatapos ay sinabi nito, nang may boses na dala ang 15 taon ng trabahong walang nakikitang resulta na biglang dumating sa isang punto ng pagbubukas, Camila, paano ito nangyari? Sumagot siya ng may katapatan, nangyari ito dahil hindi ako umatras noong dapat ay umatras ako. At iyon lang iyon. Ganoon lang kasimple. Hindi ito naging isang plano. Hindi ito naging isang estratehiyang binuo para makakuha ng kalkuladong resulta. Ito ay naging isang babaeng ginagawa ang kanyang trabaho nang may dignidad at tumanggi, sa isang partikular na sandali, na tanggapin na ang dignidad ay maaaring inegosasyon.
At mula sa kilos na ito ay sumibol ang isang bagay na wala sa kanilang dalawa ang nagkalkulang sisibol. Sa bangko sa luneta, isinara ni Camila ang kanyang notebook sa law at nanatiling nakatingin sa mga puno. May isang batang tumatakbo sa sementadong daan sa unahan, hinahabol ang isang kalapati ng may determinasyong walang saysay, pero ganap na masaya na mayroon ang mga bata kapag hindi pa nila natututunang ang mga kalapati ay hindi nagpapahuli. Ang ina ng bata ay nasa malapit na bangko na tumatawa sa paghahabol ng may tawang bukas ng isang taong ganap na naroroon sa isang maliit na sandali at alam ang halaga ng pananatili doon. Inisip ni Camila ang kanyang ina. Inisip ang lipa, ang bahay na nakatayo pa rin, ang kalyeng bato na patungo doon, ang amoy ng probinsya na iba sa anumang amoy sa mundo para sa mga lumaki doon. Inisip ang 46 na kapitbahay na pumirma sa parehong mga papel na pinirmahan ng kanyang ina at nagkawatak-watak sa iba't ibang lungsod pagkatapos. Dala ang alaala ng isang lugar na nawala na sa paraang dati dahil sa mga desisyong ginawa ng mga taong hindi man lang nakatapak sa lupang iyon. Inisip niya si Rodrigo Cavalcante. Hindi nang may galit. May galit noong mga nakaraang taon, may galit hanggang noong nakaraang buwan, isang galit na matatag at tahimik na natutunan niyang huwag hayaang kumalat dahil ang kumakalat na galit ay walang naayos at kinakain lang ang nagdadala nito. Pero may isang bagay na nangyayari ngayon na iba na. Hindi ito pagpapatawad sa kahulugang pagbura, dahil ang ilang mga bagay ay hindi nabubura at hindi kailangang burahin para ang buhay ay magpatuloy. Mas malapit ito sa tinatawag ni Beatriz sa klase na reparasyong posible, ang ideya na ang ginawa ay hindi na maibabalik pero maaaring sagutin sa paraang lumilikha ng ilang antas ng balance, kung saan may kawalan ng balanse, na kumikilala sa pinsala sa paraang nagbabalik ng bahagi ng dignidad na kinuha. Ito ang binubuo ngayon. Mabagal ito. Masalimuot ito. Binubuo ito ng mga usapan at dokumento at tawag at pulong na minsan ay mahirap at minsan ay may kalidad ng bagay na nangyayari dahil kailangang mangyari. Pero binubuo ito. Inilagay ni Camila ang notebook sa backpack, tumayo mula sa bangko at nagsimulang maglakad patungo sa labasan ng parke. Ang araw ay bumaba na ng kaunti at ang liwanag ay nasa ginintuang anggulo na ng hapon sa Maynila na ginagawa pati ang semento na magmukhang hindi gaanong malupit sa loob ng ilang minuto. Inisip niya ang sinabi ni Engie, Niusa noong gabing iyon matapos ang lahat, ang pangungusap tungkol sa kanyang ina na napalaki siya ng napakahusay. At naisip niya na mayroong pagpapatuloy sa pangungusap na iyon na mas mahaba kaysa sa tila nito. Pinalaki ni Engie, konsepsyon si Camila ng may isang bagay na napakapartikular at napakahirap pangalanan. Hindi ito resilience bagamat may resilience. Hindi ito determinasyon bagamat may determinasyon. Mas malapit ito sa isang paninindigan na ang tao ay may halagang hindi maaaring inegosasyon, na hindi tumataas o bumababa ayon sa mga panlabas na sitwasyon, na hindi mabibili ng mga may pera o makukuha ng mga may kapangyarihan. At ang pagtatanggol sa halagang iyon ay hindi kayabangan. Ito ang pinakamaliit na dapat gawin ng sinuman para sa sarili. 3 buwan pagkatapos, ay dedepensa ni Camila ang isang semestral na papel sa kolehiyo ng law tungkol sa mga proseso ng land titling at ang mga karapatan ng mga komunidad sa probinsya sa mga kaso ng indirect expropriation. Ang propesor na si Beatriz Sampaio ay magbibigay ng pinakamataas na marka at isusulat sa ibaba ng papel ang isang obserbasyong itatago ni Camila sa loob ng maraming taon. Nagsusulat kagaya ng isang taong alam ang sinasabi dahil naranasan mo ito, hindi lang pinag-aralan. Ito ang pinakamabuting kombinasyon para sa isang hurista. Si Rodrigo Cavalcante naman ay hindi nababalik sa ora pro nobis. Hindi dahil sa hiya o hindi lang dahil doon. May isang bagay sa lugar na yun na ngayon ay masyadong malaki para pasukin niya nang hindi dala ang buong bigat ng nangyari doon, at nasa proseso pa siya ng pag-aaral na dalhin ang bigat na yon nang hindi ito itinutulak muli sa ilalim. Isang mabagal na pag-aaral. Ito ang uri ng pag-aaral na walang nakatakdang petsa ng pagtatapos. Pero nagsimula na ito, at ang mga simula ang mahalaga kapag ang nauuna ay tumagal ng masyadong matagal na nakatigil. Ang ora pro nobis ay nagpatuloy sa katipunan ng may parehong samyo ng rosemary at ginintuang mantikilya at sinaunang kahoy. Tuwing gabi ng Biyernes, si Engie, Niusa ay patuloy na dumarating ng maaga para suriin ang mga order sa mga supplier. Si Henrique ay patuloy na naghihintay na dumating ang jabuticaba sa tamang timpla para gawin ang lagarto.
Si Armando ay patuloy na gumagawa ng tinapay na palagi niyang ginagawa, gamit ang parehong resiping hindi na kailangang baguhin dahil maganda na ito simulat sa pool. At si Camila Andrade ay patuloy na nagsisilbi sa bawat taong pumapasok sa pinto ng restaurant na yon nang may parehong pag-aalaga, parehong atensyon at parehong paggalanggaya ng ginawa niya sa bawat tao simula noong unang araw. Dahil ang dignidad na ipinakita niya noong gabing iyon ay hindi isang performance para sa isang partikular na pagkakataon. Ito ang kung sino siya araw-araw, sa bawat mesa, sa bawat tao. At ito, sa lahat ng mga bagay na nangyari noong gabing hindi malilimutan, ay marahil ang pinakamahalaga sa lahat, hindi ito kakaiba. Simple lang itong siya na siya mismo. At sapat na yon para baguhin ang isang bagay. Ang tunay na kayamanan, gaya ng palaging sinasabi ni NJ, Concepcion, at gaya ng kinumpirma ng ora pro nobis sa harap ng dose-dosena na saksi noong isang gabi ng Hulyo sa Maynila, ay hindi ipinapakita sa pulso, hindi idinadeposito sa anumang bangko at hindi nananakot ng sinuman. Binubuo ito sa katahimikan, araw-araw, sa paraan kung paano natin pinipiling tratuhin ang mga tao sa ating paligid. At kapag nahanap nito ang tamang sandali, lumilitaw itong buo, nang walang babala, nang may linaw na walang anumang kayamanan sa mundo ang kayang bilhin o burahin. Kung ang kwento ni Camila at Yenje, Concepcion ay humipo sa iyong puso, mahal na tagapakinig, ito ay dahil ang kwentong ito ay hindi lang sa kanila. Ito ay sa bawat taong nanatiling nakatayo noong inaasahan ng mundo na siya ay susuko. Ito ay sa bawat anak na dala sa loob niya ang lakas ng ina na naniwala sa kanya noong walang ibang naniniwala. Ito ay sa bawat manggagawang ginagawa ang kanyang tungkulin ng may dignidad araw-araw nang hindi naghihintay ng palakpak, pero karapat-dapat sa bawat isa sa kanila. Kung nakarating ka hanggang dito, alam mo na ang mga kwentong gaya nito ay mahalaga. Kaya naman, kung ang channel na ito ay humihipo sa isang bagay na totoo sa iyo, mag-subscribe, i-leave ang iyong like at isulat sa mga comment ang kwento ng isang taong kilala mo na nanatiling nakatayo sa pinakamahirap na oras. Dahil ang pinakamabubuting karakter na mayroon ay wala sa anumang nobela. Sila ay nasa paligid natin, araw-araw, nagsisilbi sa mga mesa, nagpapalaki ng mga anak, binubuo ang hinaharap gamit ang sariling mga kamay. At karapat-dapat silang alalahanin. Hanggang sa susunod na kwento.